Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 678 hanggang 84. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi alam, ang Dark Cloud Dynasty's Cage Battle Arena ay muling nagpakita kay Alvin. Kung ikukumpara kahapon, ang Cage Battle Arena ngayon ay mas mapusok sa ingay at excitement. Bukod sa third-class spectating area na puno ng mga tao, walang bakanting upuan sa second-class spectating area pati na rin, at kahit kalahati ng first-class spectating area ay napuno ng mga tao. Gayunpaman, ang lugar na pinagmamasdan ng grupo ng tatlo ni Wilbur na nakaupo kahapon ay ganap na walang laman. Sa ilang sandali, sumunod si Alvin kasama ang grupo ng mga miyembro ng Flare Clan upang bumaba sa first-class spectating area. Samantala, sa paliwanag ni Elder Kong, nalaman ni Alvin na ang first-class spectating area na ito ay naging espesyal na inihanda para sa Flare Clan ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty. Kuya Alvin, mauna na ako. Ipinalam ni Sandro si Alvin bago tumungo sa isa pang first-class spectating area kasama ang grupo ng mga miyembro ng Zhang Clan at umupo sa mga marangyang upuan nito. Ngunit kalahati ng lugar na nanunood ay nakaupo na kasama ng mga tao, at ang mga taong iyon ay halatang hindi mula sa Zhang Clan. Elder Kong, ang Zhang Clan ay walang first-class spectating area na pag-aari nila. Nagtataka na tanong ni Alvin kay Elder Kong. Umiling si Elder Kong. Tanging ang Flare Clan at ang Imperial Family ang may first-class spectating area na espesyal na nakalaan para sa amin. Ang mga higher-up ng Zhang Clan at ang iba pang first-rate powers ay may mga kwalipikasyon para umakyat sa first-class spectating area, ngunit wala silang spectating area na nakalaan para sa kanilang sarili. Biglang naunawaan si Alvin. Tungkol sa mga figure na may pambihirang katayuan sa Dark Cloud Dynasty, tulad ng Grade 4 Weapons Craftsman at Grade 4 Alchemist, sila ay hindi rin nagtataglay ng isang nakareserbang lugar para sa kanilang sarili. Ngunit hanggat nakarating sila, kahit sino ay mainit na mag-aanyaya sa kanila na umupo sa kanilang tabi. Nagpatuloy si Elder Kong. Hindi na ikinagulat ito ni Alvin, kahit na ito ay isang Grade 4 Weapons Craftsman o Grade 4 Alchemist, sila ay itinuturing na napakabihirang pag-iral sa teritoryo ng Dark Cloud Dynasty at kadalasan ay maraming tao ang humihiling na tumulong sila sa pagpino ng armas o tableta. Ang anumang kapangyarihan ay susubukan ng kanilang makakaya upang makakuha ng pabor sa gayong pag-iral. Uncle Flare, Elder Kong, Irish. Bababa muna ako. Bumaba si Alvin at napansin ang grupo ng mga miyembro ng Darkstone Empire na nakaupo na sa second-class spectating area na inuupuan nila kahapon, at nagpaalam siya sa tatlong grupo ni Wilbur. Ma'am. Bahagyang tumango ang tatlong grupo ni Wilbur. Patriarch Flare, paalam. Kasunod nito, tumango si Alvin kay Tyson bago nag-flash out para umalis sa first-class spectating area at tumungo sa second-class spectating area. Pagkaraan ng maikling sandali, bumaba si Alvin sa harapan ni Sandro at ng grupo ng mga batang henyo mula sa Darkstone Empire. Sandro. Pagkatapos batiin ni Alvin si Sandro, umupo siya sa tabi ni Lizardo. Zither Young Master. Napaupo pa lamang si Alvin nang makarinig siya ng bulalas ng sorpresang tunog sa kanyang mga tainga. Ang taong sumigaw ay walang iba kundi si Logan. Zither Young Master. Natigilan si Alvin at sumulyap kay Logan na may bahagyang naguguluhan na ekspresyon. Ngayon lang niya napansin na si Logan ay nakatitig ng diretso sa itaas sa malayong kalangitan sa sandaling ito, at si Logan ay tila-tila isang bagay na nagdulot ng labis na pagtataka sa kanya. Sinundan ni Alvin ang tingin ni Logan upang tingnan. Sa di kalayuan, tatlong figure ang lumitaw sa mga mata ni Alvin. Ang nangunguna ay isang matandang lalaki. Ang matanda ay nakasuot ng itim na damit, ang kanyang payat na mukha ay lubos na kalmado, at ang kanyang pares ng maputik na mga mata ay walang kahit katiting na ningning. Bagamat ang matandang ito na nakaitim na nakadamit ay mukhang isang ordinaryong matandang lalaki, gayunpaman, si Alvin ay hindi naglakas loob na maliitin siya kahit kaunti. Ang isang taong tulad nito ay karaniwang ang pinaka-nakakatakot. Ang mga eksperto ay napakaraming tulad ng mga ulap sa Cage Battle Arena ngayon, at natatakot ako na walang kulang sa Inscription Masters na may mabigat na espiritual na lakas. Hindi ko magagamit ang aking espiritual na lakas.
Kung hindi, maaari kong direktang gamitin ang aking espiritual na lakas para makita ang paglilinang ng matandang ito. Si Alvin ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling espiritual na lakas. Hindi siya tinitingnan ni Logan. Kasunod nito, bahagyang lumipat ang tingin ni Alvin sa kaliwa, at ito ang lugar na tinitingnan ng tingin ni Logan. Isang binata na nakaputing damit ang malapit na sinundan ng kaliwang bahagi sa likod ng matanda, at ang binata ay may malamig na ekspresyon na parang walang pakialam sa lahat ng bagay sa paligid. Zither. Zither Young Master. Hindi napigilan ni Alvin na matigilan nang makita niya ang binatilyong ito na nakaputing damit. Ang Zither Young Master, si Sherman, ay hindi estranghero kay Alvin. Ilang taon na ang nakalilipas, bago mapuksa ang 7-Star Sword Sect, at noong nasa 7-Star Sword Sect pa si Alvin. Ang Zither Young Master na ito ay minsang bumaba sa 7-Star Sword Sect at nagsalita ng walang kaparirikon tungkol sa pagnanais na pakasalan ang kanyang kasintahang si Kelly, at ang malaking salungatan ay nabuo sa pagitan nina Alvin at Zither Young Master dahil dito. Itinatag niya ang kasunduan ng 2 taon kay Zither Young Master sa unang araw ng kanilang pagkikita. Pagkalipas ng 2 taon nang magkaharap sina Alvin at Zither Young Master, si Alvin ay mas mababa kaysa Zither Young Master sa mga tuntunin ng cultivation noong panahong iyon, ngunit dahil sa kanyang espiritual na lakas na mas kakilakilabot kaysa sa Zither Young Master at ang kanyang kahusayan sa soul skill, 1,000 illusions, madali niyang nasa ilalim ng kanyang hinlalaki ang Zither Young Master. Ang mga eksena sa Duby Peak ng 7-Star Sword Sect mula sa lahat ng mga taon ay malinaw pa rin sa paningin ni Alvin. Sa oras na iyon, si Zither Young Master ay ganap na walang magawa bago ang kanyang soul skill, 1,000 illusions, at Zither Young Master ay tumakas sa isang malungkot na estado sa huli. Ngunit nang umalis siya, minsang sinabi ni Zither Young Master na maghihiganti siya kay Alvin sa hinaharap. Sa oras na iyon, lubos na hindi sineseryoso ni Alvin ang mga salita ni Zither Young Master. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang kanyang lakas ay mabilis na umusad ng hakbang-hakbang, at itinapon pa niya ang mga banta ni Zither Young Master mula sa lahat ng mga taon na nakalipas sa likod ng kanyang ulo at walang pakialam dito. Sa abot ng kanyang pag-aalala, sa kasalukuyang pag-unlad ng kanyang paglilinang, si Zither Young Master ay tiyak na naiwan na sa malayo sa kanya, at hindi maaaring maging anumang banta sa kanya. Bagamat ganito pa rin ang iniisip niya nang makita niya si Zither Young Master ngayon, hindi pa rin niya maiwasang magulat nang makita niya ngayon si Zither Young Master. Si Zither Young Master kaya ay dumating para lumahok din sa Dynasty Martial Competition. Kasabay ng pagkagulat ni Alvin, ang kanyang tingin ay gumalaw upang bumaba sa figure sa kanan ng matanda. Ito ay isang magandang figure. Ang may-ari ng figure na ito ay isang drop-dead na pakarilag na babae, at kapag siya ay tumayo sa kanang bahagi sa likod ng matanda at tumabi sa Zither Young Master, sila ay tila isang tugma na ginawa sa langit. Kahit na hindi nagustuhan ni Alvin ang karakter ni Zither Young Master, ngunit kailangan niyang aminin na gwapo si Zither Young Master. Flute Fairy. Bakit siya nandito? Ang babaeng ito ay hindi estranghero kay Alvin, at siya mismo ang Flute Fairy, si Arian, na nakilala niya sa Imperial City ng Azure Forest Imperial Kingdom noong mga nakaraang taon at siya rin ang nakababatang kapatid ni Zither Young Master. Ang gandang babae. Oo. Sa Dark Cloud Dynasty natin, dapat walang babae na may kukumpara sa itsura niya, di ba? Sobrang ganda niya. Sa kasalukuyan, walang masyadong tao na lumilipad sa kalangitan patungo sa Cage Battle Arena, kaya dahil sa pagkakaroon ng Flute Fairy, si Arian, ang grupo ng 3 ng matandang nakaitim na nakadamit ay nakakuha ng tingin ng maraming tao. Maraming tao ang tumingin kay Arian at hindi sila mademo sa kanilang mga salita ng papuri. Siyempre, may mga taong hindi sumasang-ayon sa mga salita ng iba. Sinong nagsabi na ang ating Dark Cloud Dynasty ay walang babaeng may kukumpara sa kanya? Bulag ba kayong lahat? Nakatingin sa first-class spectating area kung saan nakaupo ang mga miyembro ng Flare Clan. Ang anak ni Lord Wilbur ay hindi mas mababa sa kanya kahit kaunti. Isang batang henyo ng isang kapangyarihan sa Dark Cloud Dynasty ang umungol mula sa second-class spectating area. Ang kanyang mga salita ay agad na naging sanhi ng karamihan ng mga tao na hindi maiwasang tumangala. Sa isang sulyap pa lang, lahat sila ay tulala. Yan ang anak ni Lord Wilbur na pinag-uusapan kamakailan sa kabisera. Napakaganda.
Para lang siyang celestial na dalaga na nahulog sa mortal na mundo. Sa hitsura, ang anak na babae ni Lord Wilbur ay talagang hindi mas mababa sa babaeng iyon. Sa aspeto ng tindig, higit pa siya sa babaeng iyon. Oo naman. Anak siya ni Lord Wilbur. Kaagad, ang atensyon ng karamihan sa mga tao sa cage battle arena ay nabaling kay Irish. Nakarinig din si Alvin ng mga katulad na talakayan, at lubos siyang sumang-ayon dito. Si Irish at Aryan ay may magkaibang pinanggalingan na kung tutuusin ay hindi magkapareho. Kaya, ang tindig na kanilang binuo ay natural na naiiba. Sa malayong kalangitan, si Zither Young Master ay orihinal na tahimik na sumusunod sa likod ng kanyang master, ngunit bigla niyang naramdaman ang isang titig na nakalok sa kanya. Sa isang maikling sandali, sinundan niya ang tingin upang tumingin sa ibabaw, at sa isang sulyap, naging sanhi ito nang hindi niya mapigil ang ipakita ang pagkabigla. Saber Young Master. Bilang isang figure na dating bahagi ng 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom, natural na pamilyar siya kay Saber Young Master. Ngunit sa kanyang sorpresa, si Logan ay talagang lumitaw dito, at siya ay lumitaw sa pangalawang klaseng lugar na nanunood. Si Logan kaya ay sumasali rin sa Dynasty Martial Competition. For a time, hindi maiwasan ni Sherman na bahagyang mabigla. Sa ganang kanya, ang dahilan kung bakit siya nakaharap dito ngayon at nagtataglay ng mga kwalifikasyon para lumahok sa kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang mga batang henyo ng Dark Cloud Dynasty sa Dynasty Martial Competition ay dahil sa kanyang master at ilang hindi inaasahang pakikipagtagpo na nakuha niya. Siyempre, sa ilalim ng lahat, iyon pa rin ang kontribusyon ng kanyang amo. Kung wala sa kanya ang kanyang Panginoon, imposible para sa kanya na makarating sa Dark Cloud Dynasty at nagtataglay ng napakagandang cultivation environment. Kung hindi siya pumunta sa Dark Cloud Dynasty, kung gayon hindi niya mapalad na makuha ang hindi inaasahang pagkikitang iyon. Ito ay tiyak na dahil sa mga serye ng mga karanasan na bumuo ng kasalukuyang kanya. Alvin. Biglang, isang nagulat at pinong bulalas ang malinaw na pumasok sa mga tainga ni Sherman. Naalala ni Sherman ang kanyang mga karanasan noong mga nakaraang taon, at nang bigla niyang marinig ang gulat na bulalas ng kanyang nakababatang kapatid, natigilan muna siya bago nagdilim ang kanyang ekspresyon. Alvin. Likas na pamilyar sa kanya ang pangalang ito. Ito ay kahit sa lawak na nitong mga nakaraang taon, maraming beses na siyang nanaginip pabalik sa araw na iyon, at wala siyang ibang hinihiling kundi ang patayin ang taong ito at magsaya pagkatapos na hugasan ang kanyang nakaraang kahihiyan. Yan, nasaan ang Alvin na iyon? Biglang lumingon si Sherman para tingnan ang kanyang nakababatang kapatid na babae at nagtanong na may bahagyang pagkabalisa. Diyan. Natural na alam ni Aryan ang nararamdaman ng kanyang kuya, at nagmamadali siyang sumenyas patungo sa malayo. Pagkaraan, tumingin si Sherman. Isang kulay violet na figure ang nakaupo sa malapit sa Logan. Kung hindi dahil sa kanyang atensyon ay nasa Logan kanina, malamang matagal na niyang napansin si Alvin. Kumpara sa ilang taon na ang nakakaraan, bagamat ang binata na nakadamit ng violet sa di kalayuan ay sumailalim sa minutong pagbabago, kaya pa rin niyang kilalanin ang binata sa isang sulyap. Alvin. 679. Habang nakatingin siya sa malayong binata na nakadamit ng violet, ang mga mata ni Sherman ay dumilat, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng bahagya. Sa sandaling ito, parang nakita niya ang kanyang mortal na kaaway. Sa totoo lang, sa puso ni Sherman, matagal na niyang kinuha ang binata na nakadamit ng violet sa harap niya bilang isang mortal na kaaway, at ito ay isang hindi mapagkakasunduang kaaway. Hindi niya makalimutan ang kahihiyan na ibinigay sa kanya ng binata na nakadamit ng violet sa araw na iyon sa buong buhay niya. Sa ganang kanya, ang puot sa kanyang puso ay mailalabas lamang sa pagkamatay ng binata na nakadamit ng violet. Ang pagkawala ng kalmado ni Sherman ay napansin ng matandang lalaki na nauna sa kanya, ang kanyang amo. Sherman, anong problema? Huminga ng malalim si Sherman, ang lumalalang damdamin ay hindi na kumalma ng ilang sandali, kaya pansamantalang hindi niya nasagot ang matanda. Senior. Samantala, nagsalita ang kalapit na Aryan. Si Alvin ito. Ang Alvin na gumamit ng demonic techniques para ipahiya si Kuya sa Azure Forest Imperial Kingdom 7-star sword sex to be picked noong mga nakaraang taon. Alvin.
Nang marinig ng matanda si Aryan, sinundan niya ang tingin ni Aryan upang tingnan ang kalayuan ng second-class spectating area, at ang kanyang tingin ay bumaba sa grupo ng mga tao mula sa Darkstone Empire. Yung binata na nakasuot ng violet, ang pinakabata sa kanilang lahat. Siya si Alvin. Dagdag ni Aryan. Siya. Nakataas ang kilay ng matanda habang umuungol. Narinig ko na ang isang nakakagulat na batang nakadamit na violet na binata ay lumitaw sa unang yugto ng Dynasty Martial Competition kahapon. Mukha siyang nasa edad na 25 at ang kanyang cultivation ay nasa ikapitong antas ng Void Initiation Stage o mas mataas. Baka siya yon. Nang matapos siyang magsalita, isang pambihirang hibla ng maliwanag na liwanag ang dumaan sa mapuputik na mga mata ng matanda. Ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Dahil sa sinabi ng matanda, hindi napigilan ni Arya na matigilan, at bahagyang hindi makapaniwalang nagsalita. Ito. Paano ito magiging posible? Paano ang pagsulong ni Alvin ay posibleng maging napakabilis? Bahagya siyang hindi makapaniwala. Kahit na nasaksihan niya ang likas na talento ni Alvin sa martial daw at alam niyang nakakagulat ang likas na talento ni Alvin, sa oras na iyon, si Alvin ay mas malakas lamang kaysa sa grupo ng mga batang henyo sa Azure Forest Imperial Kingdom. Sa buong Dark Cloud Dynasty, ang Azure Forest Imperial Kingdom ay isang maliit na lugar lamang na hindi dapat banggitin. Sa malawak na teritoryo ng Dark Cloud Dynasty, ang mga eksperto ay marami tulad ng mga ulap at mga henyo na nagtipon tulad ng mga kumpol ng mga ulap. Kaya't sa buong Dark Cloud Dynasty, ang grupo ng mga batang henyo sa Azure Forest Imperial Kingdom ay ganap na wala. Ang lahat ng ito ay isang bagay na lubos na naramdaman ni Aryan pagkatapos na makarating sa Dark Cloud Dynasty. Ngunit ngayon, narinig niya na ang cultivation ni Alvin ay talagang nakapasok na sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Ang katotohanan ito ay naging dahilan upang hindi niya ito matanggap ng ilang panahon. Sinasali din siya sa Dynasty Martial Competition. Biglang nagningning ang mga mata ng kalapit na Sherman nang marinig niya ang matanda, at ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga salita ay mahirap itago. Sa ganitong paraan, may pagkakataon akong patayin siya gamit ang sarili kong dalawang kamay sa harap ng lahat ng mga eksperto ng Dark Cloud Dynasty. Sa kasalukuyan, ang mood ni Sherman ay tila unti-unting huminahon, at ang titig na tinitigan niya kay Alvin ay hindi naglalaman ng kahit kay-titing na damdamin. Narinig ko na ang kanyang lakas ay hindi masama, at siya ay maaaring ituring na nasa tuktok sa gitna ng mga batang henyo ng iba't ibang imperyo na lumaban kahapon. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, pareho kayong magkakaroon ng pagkakataong magkaharap. Nagsalita ang matandang itim na nakadamit na walang ekspresyon ang mukha. Narinig na niya ang bagay sa pagitan ng kanyang disipulo at ni Alvin ng 7-star sword sect noong nakaraan. Sa totoo lang, sa kanyang lakas at background, hindi banggitin ang pagpatay kay Alvin, kahit na ang paglipol sa 7-star sword sect ay napakadali. Ngunit hindi niya ginawa iyon dahil gusto niyang payagan ang kanyang alagad na harapin ito ng mag-isa. Gusto niyang tumayo si Sherman mula sa kanyang pagkahulog. Sa simula pa lang, palagi na niyang tinuturuan ang kanyang mga alagad ng ganito. Oo. Tumanggo si Sherman, at pagkatapos ay nagkumpol-kumpol sila sa matandang lalaki habang papunta sila sa first-class spectating area. Zither Young Master. Natural na napansin ni Alvin ang nagyayelong malamig na tingin ni Sherman na naglalaman ng layuning pumatay, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa ganang kanya, maliban kung si Sherman ay nagkaroon ng mga hindi inaasahang pakikipagtagpo na katulad niya, kung hindi man, kahit na si Sherman ay nagtataglay ng isang master sa Dark Cloud Dynasty, imposibleng maabutin siya ni Sherman. Kahit na sila ay talagang mag-aaway sa isa't isa, si Sherman ay maaari lamang maging isang piraso ng karne ang chopping block. Nang makita ni Alvin sina Sherman at Arya na sumusunod sa likod ng matandang nakaitim na nakadamit upang dumiretso sa isang first-class na lugar na nanunood, hindi niya maiwasang matigilan. Sapagkat sa kasalukuyan, tanging ang lugar na pinagmamasdan lamang ang ganap na walang laman sa gitna ng siyam na unang klaseng lugar na nanunood sa Cage Battle Arena. Bukod dito, ang first-class spectating area na iyon ay nagkataong nasa silangan, at maliwanag na ito ang first-class na spectating area na pag-aari ng host, samantalang, ang host ng Cage Battle Arena ay ang Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty. Sino ang matandang iyon?
Paakyat na talaga siya sa first-class spectating area na specially sa Imperial Family. Kaagad, ang ilang mga tao ay hindi napigilan na mapasigaw sa pagkagulat. Kung wala ang imbitasyon ng isang tao sa Imperial Family, kahit na ang pagkakaroon ng isang pambihirang katayuan sa ating Dark Cloud Dynasty ay malamang na hindi maglalakas loob na umakyat sa first-class spectating area na iyon. Dapat siyang miyembro ng Imperial Family. Maraming tao ang nahulaan. Ang mga eksperto sa Imperial Family ay maraming tulad ng mga ulap, at walang kakulangan ng mga eksperto na bihirang magpakita sa publiko. Marahil ang matandang itim na nakadamit na ito ay isa sa mga taong iyon. Posible naman. Sa cage battle arena, masiglang nag-usap ang umpukan ng mga tao habang hinuhulaan nila ang pagkakakilanlan ng matanda. Kung mas nahulaan ng lahat, mas sigurado sila. Isang miyembro ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty. Tumaas ang kilay ni Alvin. Para sa kapakanan ng pagkumpirma nito, itinaas ni Alvin ang kanyang ulo upang tingnan ang first-class spectating area na pag-aari ng Flair clan, at ang kanyang voice transmission ay kumislap upang pumasok sa mga tainga ni Wilbur. Uncle Flair, ang matandang itim na nakadamit ay miyembro ng Imperial Family. Tanong ni Alvin kay Wilbur. Si Wilbur ay orihinal na nakapikit at nagpapahinga sa kanyang isipan, at nanatili siyang walang pakialam kahit na lumitaw ang matandang itim na nakadamit. Sa sandaling ito, nang marinig niya ang boses ni Alvin, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at walang pakialam na tumingin sa first-class spectating area na pag-aari ng Imperial Family, pagkatapos ay nagsabi, oo, miyembro siya ng Imperial Family. Siya ang Imperial Uncle ng kasalukuyang Emperor ng Dark Cloud Dynasty. Karaniwan, bihira siyang magpakita sa publiko, at siya ay hindi maganda. Nang matapos siyang magsalita, bahagyang idiniin ni Wilbur ang kanyang mga salita, at walang alinlangang binibigyang diin niya na hindi masama ang lakas ng matanda na nakasuot ng itim na lalaki. Hindi naman masama ang lakas niya. Tumaas ang kilay ni Alvin, at bahagyang nagulat siya sa matandang nakasuot ng itim. Bagamat naunawaan niya ang isang bakas ng kawalang interes sa tono ni Wilbur. Gayunpaman, ang isang taong nasuri ng ganito ni Wilbur ay halatang may kakaiba sa kanyang sarili, at naging dahilan ito upang makaramdam ng bahagyang takot si Alvin sa matanda. Talagang hindi ko akalain na ang Sherman na ito ay magkakaroon talaga ng napakahusay na figure gaya ng kanyang Panginoon. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Ang pagwawalang bahala sa mga dayuhang lupain, at pagsasalita lamang sa mga tuntunin ng Dark Cloud Dynasty, kung gayon ang pagkakakilanlan ng matandang ito ay talagang maituturing na isang mahusay na figure, samantalang, si Sherman, isa sa 5 dakilang Young Master ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang Zither Young Master, ay isang batang martial artist lamang na nagtataglay ng natural na talento na maaaring ituring na hindi masama sa Azure Forest Imperial Kingdom. Ang pagkakakilanlan ng dalawang taong ito ay parang pagkakaiba ng langit at lupa. Paano sila naging guro at disipulo? Ito ay isang bagay na hindi mahulaan ni Alvin. Logically speaking, sa katayuan at background ng matanda, kailangan lang niyang sabihin ang salita at maraming kabataang henyo na may mas mahusay na likas na talento kaysa kay Sherman sa loob ng Dark Cloud Dynasty na lalaban hanggang kamatayan para maging kanyang alagad. Hindi ko talaga kayang ibalot ang ulo ko dito. Hindi ko talaga kaya. Umiling si Alvin dahil talagang hindi niya ito maintindihan. Marahil, ang matandang itim na nakadamit lamang ang nakakaalam kung bakit niya kinuha si Sherman bilang kanyang disipulo. Narito ang kanyang kamahalan. Biglang sumabog ang isang boses na parang kulog sa itaas sa langit ng cage battle arena, at tumunog ito sa malayo at pinigilan ang sobrang ingay sa cage battle arena. Kasunod nito, ang cage battle arena ay napakatahimik. Ang mga taong kanina pa nagkukwentuhan at nag-uusap ay nakatikom, samantalang ang mga kanina pa nakatingin sa paligid ay diretsyong nakatingin sa pinanggalingan ng boses. Ang emperador ng Dark Cloud Dynasty. Tulad ng karamihan sa mga taong naroroon, hindi napigilan ni Alvin na itaas ang kanyang ulo upang tumingin sa pinanggalingan ng boses matapos itong marinig. Sa ilang sandali, ang malalawak na ulap at ambon sa di kalayuan ay unti-unting naglaho. Kasabay nito, isang marangyang palanquin na tila kumikinang na may gininto ang liwanag sa ilalim ng madaling araw ng umaga ay lumitaw sa mga mata ng lahat. Napakalaki ng palanquin na ito.
Batay sa pagtatansya ni Alvin, ito ay isang buong 2 beses na mas malaki kaysa sa palanquin na inuupuan ni Sandro noong siya ay nagpakita sa panahon ng Young Genius Competition ng Dark Cloud Dynasty. Swoosh! 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 Hindi lang iyon, ang marangyang palanquin na ito na kumikinang sa gintong kinang ay hinawakan ng 8 tao, ito ay isang 8-bearer palanquin. Ang 8 taong ito ay mga nakabaluti na sundalo, at nakatitig sila sa unahan na may malamig na mga tingin habang lumilipad sila pasulong. Ang kanilang mga galaw ay pare-pareho at nagdala ng isang uri ng visual na epekto sa lahat. Habang ang 8-bearer palanquin ay lumilipad sa kalangitan, ito ay matatag tulad ng Mount Tai, at hindi ito nanginginig kahit kaunti. Ang paglilinang ng 8 taong ito ay malamang na hindi pangkaraniwan sa Void Prying stage. Hindi maiwasan ni Alvin na mag-isip sa kanyang puso habang nakatingin sa 8 armored na sundalo. Ngayon, nangangati siya sa kanyang puso. Gusto niyang gamitin ang kanyang espiritual na lakas para makita ang mga cultivation ng 8 taong ito, ngunit bahagyang nag-aalala siya na may ilang inscription master na naruroon. Ang inscription masters dito ay madaling pag-iral na nakapasok sa void interpretation stage, at naging sanhi ito upang hindi maglakas loob na maging pabaya ni Alvin kahit kaunti. Bagamat kahit malantad ang kanyang espiritual na lakas, hindi siya malalagay sa kaunting panganib hanggat naroon si Wilbur. Ngunit imposible para sa kanya na manatili sa tabi ni Wilbur magpakailanman. Kaya nag-iingat pa rin siya. Sabi nga sa kasabihan, better safe than sorry. Tulad ng inaasahan sa emperador ng dinastiyang Dark Cloud, ang ganda. Habang pinagmamasdan niya ang 8-bearer palanquin na dahan-daang bumababa mula sa mga ulap at ambon, napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso. Kung ikukumpara sa pagpapakita sa harap niya, ang eksena ng magpakita si Sandro sa Imperial City ng Darkstone Empire noong isang taon ay parang laro lang ng bata, at hindi ito dapat banggitin. May mga tao sa likod ng palanquin. Sa di sinasadya, napansin ng matalim na tingin ni Alvin na bukod sa 8 sundalong humawak sa palanquin, may 2 pang sumusunod sa likuran. Ito ay 2 binata. Ang isa ay nakasuot ng puting damit, ang isa ay itim, at walang hugis, sila ay nakabuo ng isang kapansin-pansing kaibahan. Siya yun. Napataas ang kilay ni Alvin nang makita niya ang binata na nakasuot ng puti. Mukhang hindi mali ang hula niya kahapon. Ang binatilyong ito na puti ay isa nga sa 3 kabataang henyo ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty na lumalahok sa Dynasty Martial Competition. Yung binata ang nanguna sa Dynasty Martial Competition kahapon. Samantala, nagkakagulo rin ang karamihan ng mga manunood dahil nakilala nila ang binata na nakaputi. 680. Sumunod ang 2 binata sa likod ng 8-bearer palanquin, at sa isang kisap mata, nakarating na sila sa langit sa itaas ng cage battle arena. Swoosh! Swoosh! Samantala, umalangaw-ngaw ang 2 pang tunog na nakakatusok sa tainga, at nakuha nito ang mga tingin ng karamihan sa mga taong naruroon. Kasunod nito, sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naruroon, pagkatapos na umalis ang 8-bearer palanquin sa layer ng mga ulap at ambon, 2 may edad na figure ang lumitaw, at sila ay mga matatandang lalaki na nagniningning sa espiritu. Sa isang kisap mata, dumating ang 2 matandang lalaki sa harap ng 8-bearer palanquin at yumoko. Kamahalan. Magalang na nagsalita ang 2 matanda ng magkasabay. Sabay lakad ng isa sa mga matatandang lalaki para buksan ang kurtinang nakatikip sa pinto ng palanquin at dumungaw sa loob. Kamahalan, pakiusap. Ang isang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng ginintoang dragon na damit ay dahan-daang lumabas sa palanquin, at humakbang siya sa langit na parang tumutuntong sa lupa. Ang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may halatang bigot na hugis tulad ng ba na karakter, at ito ay mukhang napakakatangi-tangi. Itong ba, or 8, karakter na hugis bigot ay naging sanhi ng isang malalim na impresyon sa kanya, at ito ay tulad ng malalim na impresyon na ibinigay ng pulang taling sa pagitan ng mga kilay ni Sandro sa iba. Siya ang emperador ng Dark Cloud Dynasty. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Kamahalan.
Samantala, bukod sa grupo ng mga tao na nakaupo pa rin sa lugar sa first-class spectating area, at ang ilan sa kanila ay walang kahit kaunting reaksyon, lahat ng nasa third-class at second-class na spectating area ay tumayo, at yumuko sila ng may paggalang sa Emperor ng Dark Cloud Dynasty. Tanging si Alvin lamang ang tumayo kasama ang iba at walang pakialam na tumango, at hindi man lang niya iniyuko ang kanyang likod. Hindi gaanong nakapansin sa eksenang ito, ngunit nakita ito ng Dark Cloud Dynasty's Emperor, dahil bahagya siyang ngumiti at sumulyap sa lugar na kinatatayuan ni Alvin, dahilan upang mapansin niyang hindi yumuko si Alvin sa kanya. Sa sandaling ito, si Alvin ay parang isang higanti sa mga dwarf sa mata ng Emperor ng Dark Cloud Dynasty. Sa ilang sandali, ang ngiti sa mukha ng Emperador ay natigil. Naiintindihan na ang mga tao sa first class na lugar na nanunood ay walang kahit kaunting reaksyon, dahil ang bawat isa sa kanila ay may labis na pambihirang pagkakakilanlan, pagkatapos ng lahat. Ang ilan sa mga tao ay may mga buhay na hindi niya pinanggahasang masaktan. Ang lahat ay yumukod bilang pagpupugay sa akin, ngunit bakit hindi kayo yumuyuko? Hinaplos ng Emperor ang bigot sa kanyang bibig habang nakatitig siya kay Alvin at nagtanong. Baka ba pakiramdam mo wala akong qualifications para yumuko ka? Agad na nagkagulo ang eksena. Ang mga tingin ng lahat ay sinundan ng tingin ng Emperor upang sabay-sabay na bumaba kay Alvin. Yung binata ng Darkstone Empire. Bagaman bata pa ang binatang ito, pambihira ang kanyang lakas. Ngunit talagang naglakas loob siyang huwag yumuko kapag kaharap ang kanyang kamahalan, talagang mayabang siya. Ang isang tao mula sa isang maliit na imperyo ay talagang nangahas na huwag yumuko kapag kaharap ang Emperor ng ating Dark Cloud Dynasty. Ito ay isang malaking kawalang galang. Sa tingin ko siya ay tatamaan ng kamalasan. Ang karamihan ng mga manunood sa Cage Battle Arena ay masiglang nag-usap. Ang ilan ay nasiyahan sa kasawian ni Alvin habang ang iba naman ay pinawisan siya ng malamig. Kamahalan, nabigla siya sa iyong maringal na anyo kanina, kaya't siya ay walang galang. Sana ay mapatawad ng iyong kamahalan ang kanyang pagkakasala. Nang makita niyang ang Emperor ng Dark Cloud Dynasty ay nagtuturo ng kanyang mga salita kay Alvin, si Sandro ay napawisan ng malamig dahil sa takot, at nagsalita siya ng may takot na ekspresyon. Kahit na siya ang numero 1 eksperto ng Darkstone Empire, wala pa rin siya bago ang Emperor ng Dark Cloud Dynasty. Kung gusto siyang patayin ng Emperor, kailangan lang sabihin ng Emperor ang salita. At sino ka? Tumingin ang Emperador kay Sandro at walang pakialam na nagtanong. Kamahalan, ako ang kinatawan ng Darkstone Empire sa pagkakataong ito, isang hari ng Imperial Family ng Darkstone Empire. Sagot ni Sandro. Ang Darkstone Empire. Bahagyang nag-isip ang Emperor at saka sinabi, ikaw ang numero 1 eksperto ng Darkstone Empire, Sandro. Narinig ko na ang tungkol sa iyo. Kamahalan, ako si Sandro. Nang marinig niya ito, kasabay ng pagkabigla niya sa hindi inaasahang pabor, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Sandro. Ang numero 1 eksperto ng Darkstone Empire. Hindi sa banggitin ng anumang bagay, siya ay nakatagpo ng isang malaking bilang ng mga eksperto na may lakas na mas malakas kaysa sa kanya sa gitna ng grupo ng mga eksperto na naruroon. Sa lugar na ito, ang tinaguriang numero 1 eksperto ng Darkstone Empire ay walang halagang banggitin. Miyembro siya ng iyong Darkstone Empire. Sinulyapan ng Emperor si Alvin bago tumingin kay Sandro at nagtanong sa mahinang boses. Oo. Tumango si Sandro habang tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo at nanlamig ang kanyang mga palad. Sa sandaling ito, umaasa lamang siya na ang taong mula sa Flare Clan ay makapagsalita at matulungan si Alvin na makawala sa suliraning ito sa isang napapanahong paraan. Naniniwala siya na hanggat nagsasalita ang taong iyon, kahit na ang Emperador ng Dark Cloud Dynasty na ito ay hindi nalulugod kay Alvin, bibigyan niya ng mukha ang taong iyon. Dahil miyembro siya ng iyong Darkstone Empire, kung gayon bilang kinatawan, hindi mo rin mapapatawad ang iyong sarili sa parusa. Dapat kayong dalawa ang maparusahan. Ang tono ng Emperor ay kalmado na para bang nagsasalita siya ng isang maliit na bagay. Sa anong batayan?
Sa sandaling ito, si Alvin na tahimik na nanunood sa mga pangyayari ay hindi na makaupo pa, at siya ay lumabas upang tumayo sa harap ni Sandro at tumangala sa Emperor habang siya ay sumisigaw ng may banayad na boses. Sa anong batayan? Ang sigaw ni Alvin ay kumalat sa buong cage battle arena. He's. Sa ilang sandali, ang mga tunog ng hingal ay tumaas at bumagsak ng tuloy-tuloy sa paligid ng cage battle arena. Karamihan sa mga taong naruroon ay nadama na ang kanilang mga anit ay namamanhid. Nabaliw na ba ang binatang ito mula sa Darkstone Empire? Kahit gaano pa kataas ang natural na talento niya, hindi pa siya nagmamature. Hanggat ang Emperor ay nagsasabi ng isang salita, siya ay halos may iwan lamang sa isang tiyak na kamatayan. Sa anong batayan? Ang kalmadong ekspresyon ng Emperor ay sa wakas ay winasak ni Alvin, at bigla siyang humakbang pasulong bago muling tumunog ang kanyang marangal na boses. Sa batayan na ako ang Emperador ng Dark Cloud Dynasty at pinuno sa buong Dark Cloud Dynasty. Sapat na ba ito? Nang harapin ng Emperor gamit ang kapangyarihan ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty para apihin siya, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin. O marahil, siya ay lubos na hindi nag-aalala kahit kaunti. Kahit na gusto ng Emperor ng Dark Cloud Dynasty na hawakan siya, hindi gugustuhin ni Wilbur. Not to mention na nagkaroon siya ng malalim na relasyon sa buong pamilya ni Wilbur, kahit na wala silang malalim na relasyon, hindi pa rin tatayo si Wilbur. Pagkatapos ng lahat, siya ang taong nasa tadhana ni Irish ayon sa hulang iyon, at siya ang taong may kakayahang iligtas si Irish. Alvin. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Lizardo, at pinawisan siya ng malamig para kay Alvin. Bukod kay Logan na walang ekspresyon ang mukha, ang iba pang mga batang henyo ng Darkstone Empire ay tumingin kay Alvin na may bahagyang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Makitid ang isip at nagkakagulo sa isang maliit na bagay. Hindi ko talaga alam kung paano magkakaroon ang Dark Cloud Dynasty ng isang emperador na katulad mo. Itinaas ni Alvin ang kanyang ulo upang tingnan ang Emperor na may kalmadong ekspresyon, at siya ay nagsalita ng hindi nagmamadali. Sa diksyonaryo ni Alvin, palaging may kasabihan na offend only when offend. Kung talagang may nanakit sa kanya, hindi siya matatakot sa gulo na nangyari. Hindi mahalaga kung sino ang tao o kung gaano kagulat ang pagkakakilanlan ng tao. Mapangahas. Nang mismong ang Emperor ay nagalit hanggang sa puntong ang kanyang ekspresyon ay naging masama, ang dalawang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng palanquin ay sumigaw. Bukod pa riyan, ang mga sundalong nakahawak sa palanquin ay nagbuga ng malamig na ilaw mula sa kanilang mga mata sa sandaling ito, at sila ay nakatitig ng diretso kay Alvin. Para bang handa silang iwan ang palanquin at atakihin si Alvin anumang oras. Samantalang ang dalawa pang binata. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ng binata na nakasuot ng itim, samantalang, ang binata na nakasuot ng puti ay tumingin kay Alvin na may nakakatakot na ekspresyon. Kung ikukumpara sa ibang mga tao ng Imperial Family, mas pamilyar siya kay Alvin at alam na may malalim na relasyon si Alvin sa taong iyon ng Flare Clan. Sa pagsasalita ng walang kahihiyan at pagpapahiya sa kanyang kamahalan. Karapat-dapat ka sa kamatayan. Sa sandaling matapos magsalita ang isa sa mga matandang lalaki bago ang palanquin, siya ay naging isang kidlat na direktang bumaril patungo kay Alvin. Ama! Sa first class spectating area na kabilang sa Flare Clan, balis ang tumingin si Irish kay Wilbur. Ngunit hindi kumilos si Wilbur, at umiling lang siya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din siya. Halos sa sandaling matapos magsalita si Wilbur, dumating na ang matanda sa malapit na Alvin, at sa pagtataas ng kanyang kamay, nagngangalit ang malawak na origin energy. Kasunod nito, hinampas niya ang kanyang palad, na nagdulot ng isang alon ng umuugong na hangin. Whoosh! Sa susunod na sandali, sumipol ang napakalaking palm print na nabuo mula sa origin energy upang balutin si Alvin. Itago mo ang kamay mo. Nang akala ni Alvin ay gagawa si Wilbur, isang pamilyar na boses ang sumabog sa mga tainga ni Alvin, at ang boses ay napuno ng bahagyang pagkabalisa. Kasunod nito, ang isang alon ng tumatagos sa tainga na alulong ng hangin ay maririnig na papalapit sa kanya. Swish!
Isang materyal na liwanag ng espada ang palm unit sa kalangitan at madaling nawasak ang napakalaking print ng palad na tumama patungo kay Alvin. Whoosh! Kasabay nito, isang matangkad na figure ang lumitaw sa harap ni Alvin at mahigpit na pinrotektahan si Alvin sa kanyang likuran. Pavilion Master Marvin. Nang maisip niya ang pamilyar na boses noon at makita ang pamilyar na figure sa kanyang harapan, nakilala ni Alvin ang taong lumitaw sa oras upang iligtas siya. Ito ay tiyak na master ng Treasure Gathering Pavilion ng Milky Way City, ang Vice Guild Master ng Main Guild ng Armas Craftsman Guild ng Dark Cloud Dynasty, si Marvin. Nagkita ulit tayo. Mamaya na tayo hahabol. Lumingon si Marvin upang bahagyang ngumiti kay Alvin bago muling tumalikod. Hindi niya tiningnan ang matandang umatake kay Alvin ngunit sa halip ay tumingin siya sa Emperor ng Dark Cloud Dynasty. Kamahalan, ito ay isang little brother ko. Sana ay mabigyan mo ako ng mukha at patawarin itong little brother ko sa pangyayari ngayon. How about it, Marvin? Bahagyang kumunat ang noo ng Emperor nang makita niyang lumitaw si Marvin, at umiling siya nang marinig niya si Marvin. Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito, mas mabuting huwag mo nang idamay ang sarili mo dito. Kung ito ay anuman, marahil ay bibigyan niya ng mukha si Marvin. Pagkatapos ng lahat, si Marvin ay isa sa ilang Grade 4 na weapons craftsman sa Dark Cloud Dynasty, at ang paggawa ng Grade 4 na weapons craftsman ay isang pabor ay lubos na kapakipakinabang. Ngunit nang maisip niya kung paano siya ipinahiya ni Alvin sa publiko, muling sumibol ang apoy ng galit sa kanyang puso at mahirap alisin, na naging sanhi ng wala siyang ibang hinihiling kundi ang makitang si Alvin ay namatay ng malungkot sa lugar. Kung hindi dahil sa siya ang Emperor ng Dark Cloud Dynasty at ang bawat aksyon niya ay kumakatawan sa Dark Cloud Dynasty, personal na niyang pinatay si Alvin mula pa noon. Ang resolusyon ng mga emperador ay lumampas sa inaasahan ni Marvin. Sa ilang sandali, bahagyang nag-alinlangan si Marvin. Kung magpapatuloy siya, walang alinlangan na sasaktan niya ang emperador. Ngunit kung hindi siya magpapatuloy, malamang na mamatay si Alvin dito ngayon. Biglang sumibol ang isang flash ng inspirasyon sa isip ni Marvin, at tumingin siya sa Emperor habang sinasabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, "Kamahalan, may kailangan akong sabihin sa iyo." Sa likod ng little brother kung ito ay isang Grade 3 weapons craftsman na may malalim na relasyon sa kanya. Grade 3 Armas Craftsman. Ang Emperor na orihinal na may matatag na ekspresyon ay hindi maiwasang bahagyang mag-alinlangan nang marinig ang boses ni Marvin, at may bahagyang takot sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Totoo ba ang sinabi mo? Samantala, bahagyang nag-alinlangan ang Emperador. 681. Kahit na ang Grade 3 weapons craftsman ay lumitaw sa kasaysayan ng Dark Cloud Dynasty, ito ay saglit lamang. Bukod dito, iyon ay ilang daang taon na ang nakalipas. Sa araw na ito, sa Dark Cloud Dynasty at maging sa iba't ibang mga dynasties, walang anumang salita sa hitsura ng isang Grade 3 weapons craftsman. Ito ay tiyak na dahil dito na ang isang Grade 3 weapons craftsman ay maaaring ituring na isang pagkakaroon ng alamat sa mga mata ng mga miyembro ng Dark Cloud Dynasty. May isip na kung ang isang Grade 3 weapons craftsman ay lilito sa isang dynasty, tiyak na magdudulot ito ng matinding kaguluhan. Ito ay kahit na sa lawak na ang weapons craftsman ay kailangan lamang mangako ng isang Grade 3 spirit weapon bilang presyo bago magawang gawin ang mga kapangyarihan at eksperto ng iba't ibang dinastiya na sumugod sa kanyang tulong. Masyadong malaki ang tukso ng isang Grade 3 na spirit weapon. Bilang Emperor ng Dark Cloud Dynasty, kahit na bihira ang Grade 4 na weapons craftsman, hindi ito umabot sa puntong wala na, kaya maaaring baliwalain niya si Marvin. Ngunit kung ito ay isang Grade 3 weapons craftsman, kung gayon kailangan niyang matakot. Kamahalan, kung sa tingin mo ay sinadya kong nagsasalita ng ganito, kung gayon maaari kang magpatuloy at kumilos ng basta-basta. Tumingin si Marvin sa Emperor na may kalmadong ekspresyon habang nagsasalita ito sa pamamagitan ng voice transmission. Masyadong madilim ang ekspresyon ng Emperor, at saglit, hindi niya alam kung paano pumili. Sa kasalukuyan, siya ay malinaw na bahagyang hindi mababawi na nakatuon. Kung wala siyang gagawin kay Alvin, mananatili pa ba ang kanyang dignidad bilang emperador ng dinastiyang Dark Cloud?
Kung gagawin niya ang isang bagay kay Alvin, hindi ba niya malamang na masaktan ang grade 3 na weapons craftsman na binanggit ni Marvin? Ang pagkakasala sa isang grade 3 na weapons craftsman ay hindi biro. Ang isang grade 3 weapons craftsman ay kailangan lamang magbayad ng presyo ng ilang grade 3 spirit weapons bago magawang himukin ng maraming eksperto ng iba't ibang dynasties na maghanap ng gulo sa Imperial family ng Dark Cloud Dynasty. Ang Imperial family ng Dark Cloud Dynasty ay nagtataglay ng mahusay na mga mapagkukunan at reserba, at mayroong mga eksperto na kasing dami ng mga ulap sa loob nito, ngunit imposible para sa Imperial family na patuloy na bantayan at protektahan ang kanilang mga inapo at disipulo. Sino ang nakakaalam kung ang grade 3 na weapons craftsman ay hindi maglalabas ng kanyang galit sa mga direktang supling disipulo ng Imperial family? Sa oras na iyon, kahit na gumamit ang grade 3 na weapons craftsman ng isang grade 3 spirit weapon kapalit ng buhay ng 10 direktang supling mga disipulo ng Imperial family, malamang na mayroong hindi mabilang na mga eksperto na sunod-sunod na dumating upang ilagay ang kanilang buhay sa linya para dito. Ang lahat ng ito ay hindi isang bagay na nais niyang makita. Bakit hindi pinarurusahan ng kanyang kamahalan si Alvin? Sa lugar na pinagmamasdan na pagmamayari ng Imperial family, si Sherman ay naupo ng tuwid habang ang kanyang mga kilay ay bahagyang nakakunot. Siya ay orihinal na inihanda upang panoorin ang palabas, ngunit sino ang nakakaalam na ito ay biglang magiging awkward na katahimikan. Nang maging medyo kakaiba ang atmosphere sa cage battle arena. Swoosh! Isang puting kulay na kidlat ang dumaan sa kalangitan sa itaas ng cage battle arena, at agad itong dumating sa harapan ng Emperor habang siya ay tumatawag ng may paggalang. Tiyo ng Imperial. Ang taong dumating sa tabi ng Emperor ay mismong ang binata na nakasuot ng puti, ang taong namuno sa unang yugto ng Dynasty Martial Competition kahapon. Sa sandaling ito, bagamat hindi malakas ang kanyang boses, ngunit tila napakaingay nito sa sobrang tahimik na cage battle arena. Imperial Uncle. For a time, maraming tao ang natigilan. Hindi ko naisip na siya ay talagang isang direktang inapo na alagad ng pamilyang Imperial. Nagtataka ako kung sinong anak siya ni Prinsipe. Ang alam ko lang na ang binata na nakasuot ng itim ay ang pangalawang anak ng kanyang kamahalan. Sa kanya naman, hindi ko pa siya narinig o nakita. Ang ikalawang prinsipe ay isa sa 3 kinikilala ng publiko na pinakanamumukod tanging mga batang eksperto sa ating Dark Cloud Dynasty, at kilala rin siya bilang panganay na Young Master ng Zhang Clan, Sandro, at panganay na Young Master ng Yale Clan, Brix. Sino ang hindi makakakilala sa kanya? Sa loob ng cage battle arena, ang mga ingay ng mga talakayan ay nagpatuloy ng walang tigil, na naging sanhi ng pagiging lubhang abala. Maraming tao ang nakikiusyoso sa binata na nakasuot ng puti. Nang marinig ito ng emperador, tumingin siya sa binata na nakasuot ng puti, ang kanyang pamangkin, at nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Ano yun? Nakataas ang mga kilay ng binata na nakasuot ng puti nang magsalita ito sa pamamagitan ng voice transmission. Isang maikling pangungusap ang naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ng emperador bago tuluyang nakahinga ng maluwag, at tila nakuha niya ang sagot sa isang mahirap na tanong. Kasunod nito, itinaas ng emperor ang kanyang ulo upang tumingin minsan sa lugar na pinagmamasdan ng unang klase. Napakunot ang noo ni Alvin dahil hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng Emperor, ngunit sinundan pa rin niya ng tingin ang Emperor upang mapansin na 2 taong nakilala niya ang nakaupo kung saan nakatingin ang Emperor. Ang Patriarch ng Yale Clan at ang pangalawang Young Master ng Yale Clan, si Ryan. Ngunit sa sandaling ito, may isa pang tao sa pagitan nilang dalawa. Ito ay isang binata na may kalmadong ekspresyon, at medyo kamukha niya ang Yale Clan Patriarch at Ryan sa pagitan ng mga kilay, na naging dahilan upang hindi maiwasan ni Alvin na mag-isip sa kanyang puso. Maaaring siya ang panganay na Young Master ng Yale Clan, Brix. Sa kasalukuyan, hindi si Alvin ang tanga, nakara-rating lang sa Dark Cloud Dynasty's capital. Narinig niya ang ilang bagay na kilala sa Dark Cloud Dynasty. Sa loob ng Dark Cloud Dynasty, mayroong 3 napakahusay na kabataang henyo na kinikilala ng publiko bilang mga nangungunang henyo na martial artists sa nakababatang henerasyon ng Dark Cloud Dynasty.
Ang mga taong ito ay ayon sa pagkakasunod-sunod ay ang pangalawang prinsipe ng Imperial Family, si Heinz, ang pinakamatandang Young Master ng Zhang Clan, si Sandro, at ang eldest Young Master ng Yale Clan, si Brix. Sa 3 taong ito, si Sandro lang ang kilala ni Alvin. Malinaw niyang naunawaan ang likas na talento ni Sandro sa martial Dao, at maging sa buong Dark Cloud Dynasty, si Sandro ay talagang isang nangungunang buhay. Dahil si Brix ay may kakayahang maging kasing sikat niya, tiyak na hindi magiging mahina si Brix. Hindi pa tapos umiikot ang pag-iisip ni Alvin nang marinig niya ang Emperor na muling nagsalita sa kanya, ngunit ang tono ng Emperor ay dumanas ng napakalaking pagbabago. Kaya ikaw ang manugang ni Kuya Wilbur, talagang sabi nga, isang hindi pagkakaunawaan ang naging sanhi ng dalawang magkamag-anak na halos magdulot ng pinsala sa isa't isa. Ako nga ang gumawa ng mali bilang senior ngayon. Ang Emperor ay nagbago ng kanyang saloobin sa isang kapritsyo, ang kanyang madilim na ekspresyon ay agad na naging mainit na para bang siya ay agad na nagbago sa isang magiliw na nakatatanda. May itsura siya na para bang isa siyang magnanimous na senior na hindi nakikialam sa mga bagay-bagay sa mga junior niya. Naging dahilan ito upang hindi makapag-react si Alvin ng ilang sandali, at nang magawa niya iyon, matalim niyang sinulyapan ang Emperor. Kuya Wilbur. Natural na hulaan niya kung sino ang big brother na si Wilbur na binanggit ng Emperor, walang alinlangan na ito ay ang eldest master ng Flair Clan, Wilbur. Kung bakit hindi biglang malalaman ng Emperor ang kanyang relasyon kay Wilbur, batay sa hula ni Alvin, tiyak na may kaugnayan ito sa binata na nakaputing damit at sa Yale Clan Patriarch. Kanina, ang binata na nakasuot ng puti ay dapat na binalaan ng emperador. Kasunod nito, tumingin ang Emperor sa Yale Clan Patriarch dahil malamang na gumamit siya ng voice transmission para magtanong tungkol sa relasyon nina Alvin at Wilbur. Nang ganap na kumpirmahin ito ng emperador, naging sanhi ito ng mga sumusunod na pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mukhang labis na nag-aalala ang binatilyong iyon na nakasuot ng puti. Alam niya talaga na may kaalaman ang Yale Clan's Patriarch tungkol sa background ko. Matalim na tiningnan ni Alvin ang binata na nakasuot ng puti na nakatayo sa gilid ng Emperor. Ang manugang ni Lord Wilbur. Kaya ang binatang ito mula sa Darkstone Empire ay may isa pang layer ng pagkakakilanlan. Talagang nakakagulat. Ang anak na babae ni Lord Wilbur ay napakahusay, ngunit ang gayong kagandahan ay nakuha, sayang. Sayang. Kahit hindi kinuha ang anak ni Lord Wilbur, sa tingin mo may pagkakataon ka. Nakakatawa. Matapos nilang malaman ang relasyon nina Alvin at Wilbur, ang buong cage battle arena ay muling nagkagulo. Ano? Siya ang manugang ni Wilbur. Sa first-class spectating area na pag-aari lamang ng Imperial Family, ang matandang nakasuot ng itim na damit ay bahagyang naging malungkot sa ekspresyon. Hindi. Imposible. Paanong naging ganito? Si Sherman na nakaupo sa gilid ng matandang lalaki ay may sobrang hindi magandang tingnan, dahil hindi sumagi sa isip niya na magkakaroon din ng ganitong pagkakakilanlan si Alvin. Matagal na siyang nakarating sa Dark Cloud Dynasty at alam niya ang ilang mga bagay tungkol sa Dark Cloud Dynasty ng detalyado, at kabilang sa mga bagay na ito ang usapin tungkol sa eldest master ng Flair Clan. Alam niya na ang eldest master ng Flair Clan, si Wilbur, ay isang nangungunang eksperto sa teritoryo ng Dark Cloud Dynasty. Kumbaga, ang kanyang cultivation ay hindi mas mababa sa pinakamalakas na tao ng Imperial Family. Dahil dito, ang katayuan ni Wilbur sa Dark Cloud Dynasty ay espesyal, at kahit ang Emperor ay hindi nang ahas na masaktan siya ng basta-basta. Ito ay isang bagay na makikita ng sino mang may mabuting pangunawa mula sa pagbabago ng ugali ng emperador pagkatapos niyang malaman ang pagkakakilanlan ni Alvin. Hindi ko akalain na itong si Alvin ay gumaganap din bilang isang magandang lalaki. Bahagyang nagsalubong ang magagandang kilay ni Arian habang siya ay dumura, at ang kanyang tono ay puno ng paghamak at paghamak. Sherman. Tumingin ang matanda kay Sherman at nagsalita ng may bahagyang takot. Sa orihinal, wala akong anumang dahilan para makialam sa usapin sa pagitan mo at ni Alvin. Ngunit ngayon, dahil may pagkakakilanlan siya bilang manugang ni Wilbur, hindi mo siya maaaring patayin ng sinasadya. Kung hindi, kahit si Master ay hindi ka kayang protektahan.
Nang matapos magsalita ang matanda, ang kanyang mga salita ay napuno ng takot kay Wilbur. Si Sherman ay may ayaw na ekspresyon habang siya ay bumubulong sa mahinang boses. Maaaring ang awayan namin ni Alvin ay kailangang bitawan ng ganito. Siyempre hindi. Umiling ang matanda at dahan-dahang sinabing, ayos lang basta hindi mo siya sinasadyang patayin. At the same time, hindi mo rin sinasadyang mapilayan ang kanyang cultivation. May magagawa ka pa. Minsan, mas masakit ang pagpapahiya sa isang tao kaysa sa pagpatay sa tao. Sa paalala ng matanda, nagliwanag ang mga mata ni Sherman. Tama. Kung tatapakan ko ang dignidad ni Alvin pagkatapos ko siyang talunin, hindi ba't mas kahanga-hanga iyon? Sa pagmamalaki ni Alvin, tiyak na mahirap para kay Alvin na tiisin ang kahihiyan na ibinibigay ko sa kanya. Naiisip niya na tiyak na mararamdaman ni Alvin na ang kamatayan ay mas mabuti kaysa mabuhay sa panahong iyon. Naiintindihan ng alagad. Huminga ng malalim si Sherman habang ang napakalamig na liwanag ay kumislap ng malalim sa kanyang mga mata. Samantala, nang kaharap ang Emperor na nagbago ng kanyang ugali, sinulyapan lang siya ni Alvin nang walang pakialam bago tumingin kay Marvin na nakatulala sa gilid noon pa man. Pavilion Master Ryan, salamat sa ginawa mo kanina. Nakabawi si Marvin mula sa kanyang pagkabigla nang marinig niya ang boses ni Alvin, at tumawa siya sa panlilibak sa sarili. Mukhang hindi na ako dapat nakialam. Kung alam kong may ganoong relasyon kayo sa eldest master ng Flare Clan, hindi sana ako nagpakatanga kanina. Hindi niya akalain na may ganoong relasyon si Alvin sa panganay na guro ng Flare Clan, si Wilbur. Kahit ano paman, ako, si Alvin, ay tatandaan itong pabor mo sa aking puso. Umiling si Alvin at nagsalita ng may seryosong ekspresyon. Kasunod nito, inimbitahan ni Alvin si Marvin na maupo sa spectating area kasama ang mga miyembro ng Darkstone Empire. Sa orihinal, sa katayuan at pagkakakilanlan ni Marvin sa Dark Cloud Dynasty, hahamakin niya ang umupo sa second-class spectating area. Kung gusto niyang maupo sa first-class spectating area, kahit na ang mga nakatataas sa Imperial family ng Dark Cloud Dynasty ay mainit na mag-imbite sa kanya sa spectating area kung saan sila nakaupo. 682. Ngayon, sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, si Marvin ay sumang-ayon sa imbitasyon ni Alvin at bumaba sa tabi ni Alvin. Sandro, ito ang Weapons Craftsman Main Guild's Vice Guild Master Marvin ng Dark Cloud Dynasty. Samantala, ipinakilala ni Alvin si Marvin kay Sandro, at sabay na ipinakilala si Sandro kay Marvin. Ang Vice Guild Master ng Weapons Craftsman Main Guild ng Dark Cloud Dynasty. Kanina, napagtanto ni Sandro na hindi simple ang taong ito nang makita niya si Marvin na tumayo para kay Alvin. Kung tutusin, hindi lahat ang nangahas na gumawa ng hakbang laban sa isang miyembro ng Imperial family bago ang Emperor ng Dark Cloud Dynasty, bukod pa, ang matandang iyon ay inatake si Alvin sa ilalim ng palihim na pag-aproba ng Emperor. Ngayon, pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Marvin, hindi maiwasan ni Sandro na mabigla, at nagmamadali niyang inanyayahan si Marvin na maupo sa kanyang tabi. Vice Guild Master Marvin, mangyaring maupo. Kasabay nito, nagsimula siyang mag-flash sa kanyang mga alaala na may kaugnayan sa Dark Cloud Dynasty. Sa walang oras, naalala niya ito. Parang narinig niya minsan na may nagsabi na ang Dark Cloud Dynasty's Weapons Craftsman Guild ay nagtataglay ng 3 Grade 4 Weapons Craftsman. Ang isa sa kanila ay ang Guild Master, at ang dalawa pa ay Vice Guild Masters, samantalang, ang isa sa dalawang Vice Guild Masters ay tila pinangalan ng Marvin. Grade 4 Weapons Craftsman. Sa ilang sandali, muling lumundag ang damdamin ni Sandro. Pagkatapos ng lahat, kahit na ito ay ang buong Darkstone Empire, mayroon lamang isang Grade 4 na spirit weapon, at ito ay nasa kanya. Ang isang Grade 4 na spirit weapon ay maaaring ituring na isang pambihirang kayamanan para sa kanya at sa Darkstone Empire. Ngunit ngayon, isang Grade 4 na weapons craftsman na madaling makapagpino ng Grade 4 na spirit weapon ay lumitaw sa kanyang harapan ng ganito, at ito ay naging dahilan upang hindi niya maiwasang mabigla, at ang kanyang damdamin ay lumakas ng husto. Para naman kay Alvin, nang makita niyang magkasunod na nakaupo sina Marvin at Sandro, bumalik siya at walang pakialam na umupo sa tabi ni Lizardo. Alvin.
Si Lizardo na nagpawis ng malamig para kay Alvin kanina ay itinaas ang kanyang hinlalaki kay Alvin, at ipinakita niya ang paghanga sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi niya kailanman naisip na si Alvin ay naglakbay sa Dark Cloud Dynasty, ngunit talagang nasakop ni Alvin ang anak na babae ng eldest master ng Flare Clan, si Wilbur, at naging manugang pangan ni Wilbur. Kahapon, napansin niya na ang anak ng Flare Clan's eldest master ay tumingin kay Alvin na may bahagyang kakaibang tingin, ngunit hindi niya ito masyadong inisip sa oras na iyon. Ngayon kapag naisip niya ito ay dahil pinapaboran niya si Alvin. Natural na napansin ni Alvin ang nagdududang tingin sa mga mata ni Lizardo, at alam niya kung ano ang iniisip ni Lizardo, na naging dahilan upang hindi niya mapigilan ang galit na iikot ang kanyang mga mata kay Lizardo. Alvin, iiwan mo lang ang Emperor ng Dark Cloud Dynasty sa isang tabi. Hindi ba tama iyon? Samantala, tumingin si Lizardo sa malayo. Sa kasalukuyan, tila ganap na nakalimutan ni Alvin ang emperador ng dinastiyang Dark Cloud na nakatayo pa rin doon sa himpapawid. Kung gusto niyang tumayo doon na parang tulala, hayaan mo siya. Nagkibit balikat si Alvin at walang malasakit na ekspresyon habang nagsasalita. Napaawang ang sulok ng bibig ni Lizardo nang marinig niya ito. Iyon ang pinakamataas na emperador ng Dark Cloud Dynasty, at hindi siya isang Tom, Dick, o Harry. Sa sandaling ito, ang emperor ay bahagyang napahiya, ngunit kahit na may matinding galit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, hindi siya sumiklab. Kasunod nito, sa ilalim ng escort ng dalawang matandang lalaki at dalawang binata, umakyat ang emperador sa first-class spectating area na pag-aari ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty bago tumingin sa matandang nakaitim na nakadamit at nagsalita ng magalang. Tiyo ng Imperial. Ma'am. Tumango ang matandang nakasuot ng itim. Umupo ka. Pagkaupo ng Emperor, tumayo sina Sherman at Arya na nakaupo sa kabilang gilid ng matandang nakaitim na nakadamit at yumuko sa Emperor. Kamahalan. Sherman, matagal ko nang sinabi sa iyo. Personal kang alagad ng Imperial Uncle ko, kaya kapareho mo ang seniority ko, tawagin mo akong kuya o senior brother sa hinaharap. Umiling ang Emperor. Hindi karapat-dapat ng ganoong karangalan si Sherman. Nagsalita si Sherman na may bahagyang takot sa kanyang boses. Little Sister Arian. Samantala, ang nakaitim na binata na dumating sa likod ng Emperor ay nagpahayag ng nag-aalab na pagnanasa at kaligayahan nang makita niya si Arian. Ikalawang prinsipe. Tumango si Arian sa binata na nakaitim na nakadamit, ngunit tila ayaw na niyang bigyan pa siya ng pansin, at tuluyan niyang binaliwala ang nag-aapoy na tingin ng pangalawang prinsipe na tila gusto niyang lumunin siya. Prinsipe Hao. Samantala, tumingin sina Sherman at Arian sa binata na nakaputi na nasa tabi ng binata na nakasuot ng itim at binati siya. Ang binata na nakasuot ng puti ay anak ng isa sa mga nakatatandang kapatid ng emperador, at ang kanyang pangalan ay Hugh. Siya ay isang batang henyo na may likas na talento na hindi mas mababa sa pangalawang prinsipe, si Heinz. Noong nakaraan, si Hugh ay napakabihirang manatili sa dinastiyang Dark Cloud, at kadalasan ay nakakakuha siya ng karanasan at pagtitimpi sa labas ng dinastiya at pag-alagala sa iba't ibang dinastiya, na naging dahilan upang maging sagana ang kanyang karanasan. Dahil dito, kakaunting tao sa Dark Cloud Dynasty ang nakakaalam ng kanyang pag-iral, at babalik lang siya kapag malapit nang magsimula ang martial competition ng 10 Dynasties. Tumango si Hugh kina Sherman at Arian, at pagkatapos ay umupo siya sa isang upuan sa gilid, na tila isang taong mas gusto ang sarili niyang kasama. Para naman sa ikalawang prinsipe, si Heinz, lumabas siya ng may malalaking hakbang upang umupo sa tabi ni Arian. Little Sister Arian, okay lang na umupo ako dito, right? Pagkatapos niyang maupo, ngumiti si Heinz habang nagtanong, at mayroon siyang paraan ng pagsasagawa ng gawain bago humingi ng pahintulot. Napakunot noo si Arian nang hindi mahahalata habang kumikislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata ang tipak ng pagkasuklam, ngunit nang isipin niya ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, hindi siya sumiklab sa huli. Napansin ni Sherman ang pakiramdam ng kanyang nakababatang kapatid na babae, at labis siyang natakot na ito ay sumiklab, kaya't kinausap niya si Heinz bago pa niya ito magawa. Nagbibiro si Second Prince, natural walang problema. Ma'am. Walang pakialam na tumango si Heinz.
Kahit na mainit siya kay Aryan, wala siyang pakialam kapag kaharap si Sherman, at kahit na ang kaunting pang-aalipusta ay nakapaloob sa kaibuturan ng kanyang mga tingin. Tiningnan niya si Sherman mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa kanyang paningin, si Sherman ay isang hamak na tao lamang na nagmula sa isang maliit na Imperial Kingdom, at ang swerte lamang ni Sherman ang nagbigay daan kay Sherman na kunin bilang isang personal na disipulo ng kanyang Imperial Grand Uncle. Kung hindi karapat-dapat si Sherman na dalhin ang kanyang sapatos. Natural na napansin ni Sherman ang pang-aalipusta at paghamak sa kaibuturan ng mga tingin ni Hines, at alam niya kung ano ang iniisip ni Hines. Huminga ng malalim si Sherman habang ang mga hibla ng malamig na ilaw ay lumundag sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Hines! Gagawin kitang stepping stones ngayon ni Alvin. Nagmura si Sherman sa kanyang puso, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang umupo. Kasabay nito, ang paligid ng cage battle arena ay nakabawi sa kanyang kalmado, at wala nang dumating ng ilang sandali. Simulan. Sa sandaling ito, nagsalita ang emperador at inihayag na magsisimula na ang ikalawang yugto ng Dynasty Martial Competition. Ang ikalawang yugto ng martial competition ay ang tunay na Dynasty Martial Competition. Sa mga magagaling na figure ng Dark Cloud Dynasty, tanging si Wilbur lamang ang dumalo sa Dynasty Martial Competition sa pagitan ng mga batang henyo ng iba't ibang empires kahapon dahil kay Alvin, at maaari lamang itong ituring na isang munting warm-up. Ngayon, opisyal na magsisimula ang napakatalino na pagganap. Kasabay ng pagsasalita ng Emperor, tumahimik ang cage battle arena. Oo. Samantala, ang matandang umatake kay Alvin kanina at ang isa pang matandang lalaki ay sunod-sunod na sumagot bago kumislap sa langit at dumating sa kalangitan sa itaas ng cage battle arena. Ang dalawang matandang lalaki ay nakatayo sa dalawang gilid sa langit, at tila sila ay nag-transform sa dalawang estatwa sa himpapawid. Ang 30 batang henyo ng iba't ibang imperyo na sumulong kahapon, mangyaring pumasok sa arena. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay mabagal na nagsalita, at kahit na ang kanyang boses ay hindi malakas, ito ay malinaw na ipinadala sa mga tainga ng bawat taong naruroon. Oras na para pumunta. Ngumiti si Alvin kay Lizardo. Tumango si Lizardo. Kasunod nito, umalis ang dalawa sa kanilang mga upuan para mag-flash out. Mahigpit na sumunod si Logan sa kanilang dalawa. Sa sandaling ito, si Logan ay may masalimuot na tingin habang nakatingin sa likod ni Alvin, dahil ang nalaman niya kanina ay naging dahilan upang hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkagulat. Paano kung ang biyenan mo ay ang eldest master ng Flare Clan, Wilbur? Si Wilbur ay isang nangungunang eksperto sa Dark Cloud Dynasty, ngunit hindi siya karapat-dapat na banggitin sa foreign lands, at mas mababa siya sa aking Panginoon. Nang mag-isip siya hanggang dito, bahagyang inaliw ni Logan ang kanyang sarili sa kanyang puso. Sa lalong madaling panahon, ang 30 batang henyo ng iba't ibang imperyo, kabilang sina Alvin, Lizardo, at Logan, ay nagtipon-tipon at tumayo sa kalangitan sa itaas ng cage battle arena. Ngayon, ang mga batang henyo na inirekomenda ng iba't ibang kapangyarihan ng ating Dark Cloud Dynasty, mangyaring magtipon kasama ang mga batang henyo ng iba't ibang imperyo. Magsisimula na ang unang round ng elimination sa Dynasty Martial Competition ngayon. Ang isa pang matanda ay nagsalita na may napakalakas na boses. Swoosh! 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 Agad-agad, bukod sa maraming kabataang henyo na nag-flash out mula sa second-class spectating area, kahit na ang first-class spectating area ay maraming batang henyo ang nag-flash out mula sa kanila. Sa gitna ng mga batang henyo na lumabas mula sa first-class spectating area, nakilala lamang ni Alvin sina Irish, Robert, Sandro, Zangsho Yuan, Sherman, Briggs, at ang nakaputing damit na binata mula sa Imperial Family. Ang daming tao. Nang ang lahat ng mga batang henyo ng Dark Cloud Dynasty ay pumasok sa arena, ang kakilakilabot na hanay sa eksena ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin na mabigla. Kasama ang kanya, mayroon lamang 30 batang henyo mula sa iba't ibang empires, samantalang, ang lahat ng mga kabataang henyo ng Dark Cloud Dynasty ay halos 100 katao, at lumitaw sila sa malalaking grupo sa kalangitan ng cage battle arena. Bakit lahat tayo tinanong? Hindi ko alam.
Malalaman natin sa lalong madaling panahon. Sa loob ng ilang sandali, ang kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena ay napuno ng maingay na ingay. Lahat, ang unang round ng mga selection ay magsisimula kaagad pagkatapos kong ipaliwanag ito sa inyong lahat. Samantala, ang isa sa mga matatandang lalaki ay biglang umakyat sa langit, at siya ay tumayo sa langit sa itaas ng lahat ng mga kabataang henyo habang siya ay nagsasalita sa isang malinaw na boses na kumalat at pinipigilan ang lahat ng mga tunog sa paligid. Kaagad, unti-unting bumalik sa katahimikan ang kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena. Ang mga tingin ng lahat ng mga batang henyo kasama na si Alvin ay bumaba sa matandang nagsalita dahil gusto nilang malaman kung ano ang susunod niyang gustong sabihin. Ngayon, ang unang round ng pagpili ay upang alisin ang mga tao mula sa inyong lahat hanggang 20 ang natitira. Kaya lahat kayo ay kailangang maging handa sa pag-iisip. Dahan daw ang nagsalita ang matanda. Hanggang 20 ang natitira. Ang mga salita ng matanda ay naging dahilan upang ang karamihan sa mga kabataang henyo na naroroon ay malungkot sa ekspresyon, at sila ay bahagyang natakot. Ang unang round lang ng mga selection ang mag-aalis sa amin hanggang sa mananatili ang 20 tao. Hindi ba ito masyadong nakakatakot? Iniisip ko pa ring ipakita ang aking kakayahan at dumaan pa sa ilang round. Alam ko ang sarili kong mga limitasyon. Wala akong pag-asa na makakuha ng mga posisyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties, ngunit kung hindi ako makakalaban ng ilang laban, paano ako magiging karapat-dapat sa nag-iisang rekomendasyong posisyon na taglay ng sekta? Maraming mga batang henyo ang hindi napigil ang umiling at medyo naiinis. Anong selection ang nakakatakot na talagang gustong alisin ang higit sa 100 sa atin? Hindi tulad ng inis ng karamihan sa mga batang henyo, si Alvin sa halip ay napuno ng kuryosidad, at ang kanyang tingin ay napunta sa matanda. 683. Ang unang round ng pagpili sa Dynasty Martial Competition ngayon ay isasagawa nating dalawa. Sabay-sabay tayong maglalabas ng lakas para unti-unting madagdagan ang lakas ng ating lakas at sugpuin kayong lahat. Hanggat pinipigilan kayo hanggang sa bumagsak kayo, saka kayo masasabing natanggal na. Ang huling 20 tao na natitira ay dadaan sa unang round ng pagpili at makakuha ng mga kwalipikasyon upang lumahok sa ikalawang round ng pagpili. Dahan daw ang nagsalita ang matanda. Kaagad, naunawaan ng mga batang henyo na naroroon ang nilalaman ng unang round ng pagpili, at lahat sila ay nagpahayag ng mga nakakatakot na ekspresyon. Gagamitin ba ng dalawang matandang lalaki ang kanilang lakas para sugpuin tayo? Maaari nilang isipin na ang dalawang matandang ito ay tiyak na umiiral sa void interpretation stage o mas mataas. Simulan. Sa sandaling ito, ang isa pang matandang lalaki ay umakyat sa langit at tumayo sa tabi ng unang matandang lalaki sa isang kisap mata. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin nang makita niya ang eksenang ito, samantalang ang ibang tao ay may seryosong ekspresyon din. Whoosh! Whoosh! Kaagad, ang origin energy ay tumaas sa katawan ng dalawang matandang lalaki, at tila ito ay naging dalawang bola ng nagngangalit na apoy. Ang dalawang bola ng apoy ay pumulupot sa mga matatandang lalaki, na nagdulot sa kanila na tila sila ay nag-transform sa dalawang titan na walang tigil na naglalabas ng puting kulay na apoy. Kasabay nito, ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa kalangitan sa itaas ng dalawang matandang lalaki, at nagsimula itong mag-condense sa maraming sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon. Sa huli, 20 sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw sa itaas ng bawat isa sa dalawang matandang lalaki. Dalawang first-level void interpretation stage martial artists. Tumaas ang mga kilay ni Alvin nang makita niya ang kanilang cultivation mula sa kababalaghan na lumitaw nang ang dalawang matandang lalaki ay gumamit ng kanilang lakas. Biglang sumigaw ang dalawang matanda. Kaagad, ang apoy na namuo sa anyo ng kanilang origin energy ay tumakip sa langit at lupa habang ito ay tangayan mula sa lahat ng direksyon upang magkabanggaan. Agad-agad, dalawang sobrang nakakatakot na origin energy ang biglang sumabog na magkasama. Sa loob ng ilang sandali, ang mga alon ng hangin ay humampas sa lahat ng direksyon sa kalangitan habang ang mga tunog ng pagsabog ng hangin ay tumaas at patuloy na bumababa.
Matapos sumabog ang umaalingaw na Origin Energy, tila sila ay naging isang napakalaking lambat na bumalot sa grupo ng mga batang henyo. Whoosh! 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 Ang nakakatakot na Origin Energy ay tumangay pababa, at pumikit ito na naging sanhi ng pamumula ng mukha ng karamihan sa mga batang henyo. Kaagad, karamihan sa mga kabataang henyo ay nagsimulang magpakilos ng kanilang Origin Energy at concept upang mapaglabanan ang napakabigat na pressure na ito, at ang ilang mga tao ay binawi pa ang kanilang mga sandata ng espiritu. Siyempre, mayroon ding ilang mga tao na binubuo, tulad nina Alvin, Sandro, Brix, Heinz, Hugh, at Sherman. Tumingin si Alvin kay Sherman at hindi maiwasang sumimangot. Sa totoo lang, nagulat na siya nang makita niya si Sherman dito ngayon. Ngayon, nang makita niyang si Sherman ay nakaya sa ilalim ng ganoong pressure, hindi niya maiwasang tumingin ng bahagya kay Sherman. Sa sandaling ito, kahit na ang mga martial artists sa Void Initiation Stage sa ikawalong antas ay kailangang gumamit ng kanilang Origin Energy upang mapaglabanan ang pressure na nagmumula sa dalawang matandang ito. Nagagawa pa rin ni Sherman na mapanatili ang ganoong katahimikan hanggang ngayon, kaya iisa lang ang posibilidad. Napatingin si Alvin kay Lizardo, at sa sandaling ito, kahit si Lizardo ay kailangang gumamit ng enerhiya upang makayanan ang kanyang lakas. Kung ikukumpara, tila mas hindi maarak si Sherman. Malamang na ang Sherman na ito ay nakalusot na sa ikasyam na antas ng Void Initiation Stage. Ikasyam na antas ng Void Initiation Stage. Hindi na kailangang sabihin, ang lakas ni Sherman ay nagdulot ng pagkabigla kay Alvin. Ang mga hindi inaasahang pagkikita ni Lizardo at Logan ay maaari nang ituring na hindi masama. Ngunit kahit noon pa man, ito ay mas mababa pa rin ngayon kaysa kay Sherman. Mukhang hindi lamang ang Sherman na ito ang nagtataglay ng isang master sa Dark Cloud Dynasty, posibleng nakakuha pa siya ng iba pang nakakagulat na fortuitous encounters. Hulaan ni Alvin sa kanyang puso. Kahit sa lawak na ang kanyang hindi inaasahang pakikipagtagpo ay malamang na hindi mababa sa aking hindi inaasahang pakikipagtagpo sa Sword Monarch's treasure. Nang mag-isip siya hanggang dito, hindi napigilan ni Alvin na huminga. Hindi kailanman sumagi sa isip niya na si Sherman ay talagang nagtataglay ng napakalaking kapalaran. Ngayon, nang nagulat si Alvin sa pagkakita kay Sherman na binubuo, nagulat din si Sherman. Mukhang itong si Alvin ay nakalusot na sa ikasyam na antas ng Void Initiation Stage. Ano nga ba ang mga hindi inaasahang pagkikita niya? Pagkatapos ng kanyang sorpresa, ang ekspresyon ni Sherman ay naging hindi magandang tingnan sa sukdulan. Noong una ay akala niya ay lubos niyang madudurog si Alvin sa pagkakataong ito, ngunit ngayon nang makita niyang si Alvin ay nagsiwalat ng gayong nakakagulat na paglilinang, hindi niya maiwasang maging bahagyang hindi kumpiyansa sa kanyang puso. Ngunit sa ilang sandali, nawala ang kalungkutan sa ekspresyon ni Sherman. Marahil ang kanyang paglilinang ay malakas dahil ang kanyang kapalaran ay mabuti, at siya ay nakakuha ng maraming mahahalagang bunga ng espiritu. Ang kanyang pag-unawa sa konsepto ay tiyak na hindi makakasabay sa kanyang paglilinang. Nang mag-isip siya hanggang dito, mas maganda ang mood ni Sherman. Nang magkaharap sina Alvin at Sherman sa isa't isa at nabigla sila sa kultibasyon ng isa't isa. Sina Sandro, Brix, Heinz, at Hugh ay may nabigla ding mga ekspresyon. Hindi nila naisip na talagang napakaraming tao na may katulad na mga paglilinang sa kanila sa Dark Cloud Dynasty. Si Sherman. Isa ba talagang 9th level Void Initiation Stage martial artist din? Tumingin si Heinz kay Sherman habang nakakunot ang kanyang mga kilay, at tila hindi siya nasisiyahan. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang mga mata, hindi niya sineseryoso si Sherman. Lalo na dahil noong kadadating lang ni Sherman sa Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty, minsan ay pribado siyang humiling ng isang spar, at nang si Sherman ay malapit na niyang durugan, mapagpakumbaba at magalang na aminin ni Sherman ang pagkatalo. Hindi niya akalain na si Sherman na itinuring niyang langgam sa nakaraan ay magkakaroon talaga ng kultibasyon sa parehong antas ng kanyang sarili. Si Sherman ay tiyak na nakakuha ng mga hindi inaasahang pagkikita. Ang mga mata ni Heinz ay kumikislap sa malamig at mabangis na liwanag, at nahulaan niya ang ilang bagay.
Si Kuya Alvin. Nasa ikasyam na antas din ba ng void initiation stage? Ang mga mata ni Sandro ay napuno ng pagkabigla nang ang kanyang tingin ay bumaba kay Alvin. Masasabing makikita niyang lumakas si Alvin. Mula sa unang pagkikita nila hanggang sa pagsali sa martial competition ng Dark Cloud Dynasty nang magkasama sa sandaling ito. Sa lahat ng ito, si Alvin na may lakas na mas mababa sa kanya ay talagang nakahabol sa kanyang cultivation. Natatakot ako na hindi magtatagal bago ako tuluyang malampasan ni Brother Alvin. Napabuntong hininga si Sandro sa kanyang puso. Ito ay isang bagay na hindi niya pinagdudahan kahit kaunti. Ang 2 taong ito. Sa walang oras, tumingin si Sandro kina Hugh at Sherman. Hindi ko pa sila nakita sa nakaraan. Mukhang ang mga taong may kakaibang kakayahan ay talagang nakatago sa loob ng dinastiyang Dark Cloud. Maliban kina Hines, Brix, at kapatid na Alvin, mayroon talagang 2 tao na kayang ikumpara sa akin sa larangan ng paglilinang. Sa sandaling ito, naramdaman ni Sandro ang bahagyang walang hugis na presyon, ngunit sa ilang sandali, nakita niya ang isang ngiti sa kanyang mukha. Parang naging mas kawili-wili ito. Bulong ni Sandro sa sarili. Nang makita niya ang napakaraming kabataang henyo na may katulad ng mga paglilinang sa kanya na lumitaw sa Dynasty Martial Competition, naramdaman niya na ang dugo sa kanyang katawan ay nagsisimula ng kumulo, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng layunin ng labanan. Hines, siya ba? Bumaba ang tingin ni Brix kay Hugh, at tinanong niya ang kalapit na Hines na may kakaibang ekspresyon. Siya ang anak ng aking Imperial Uncle, Hugh. Brix, kailangan mong mag-ingat kung lalabanan mo siya. Ang lakas ni Kuya Hugh ay hindi mas mababa sa akin, sabi ni Hines kay Brix. Oh! Bahagyang nagulat si Brix nang marinig niya ito. Bilang pangalawang prinsipe ng dinastiyang Dark Cloud, si Hines ay palaging may mapagmataas na karakter, at alam ito ni Brix. Ngunit sa pagtataka ni Brix, ang isang mayabang na tao tulad ni Hines ay talagang umamin na ang kanyang pinsan na kapatid ay may lakas na maihahambing sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mas mataas ang tingin kay Hugh. Siya ang pangalawang prinsipe. Tumaas ang kilay ni Alvin nang marinig niya ang pag-uusap ni Brix at Hines, at tumingin siya kay Hines. Hindi niya akalain na ang lalaking nakaitim na nakadamit na ito ay ang pangalawang anak ng emperador ng dinastiyang Dark Cloud, ang pangalawang prinsipe Hines, ang dalubhasa na parehong sikat kina Sandro at Brix sa Dark Cloud Dynasty. Napasulyap pa lang si Alvin kay Hines nang mapansin siya ni Hines, at si Hines ay malamig at walang pakialam na tumingin kay Alvin habang siya ay ngumisi. Alvin, sana ay hindi mo ako ma-encounter ng maaga. Kung hindi, kahit na hindi kita mapatay, tiyak na tuturuan kita ng magandang aral. Para maipaalam ko sa iyo na ang munting batang tulad mo ay walang kwalipikasyon para maging mayabang sa harap ng aking Imperial Father sa Dark Cloud Dynasty. Si Alvin ay walang pakialam nang marinig niya ang mga salita ni Hines, at nagkibit-balikat siya. Second Prince. Dahil ganito, kaya ako maghihintay. Sana lang ay hindi mo ako bibiguin. Nang matapos siyang magsalita, ang mga salita ni Alvin ay napuno ng sadyang panghihikayat. Ikaw. Nililigawan mo si kamatayan. Kailan pa na-provoke si Hines ng ganito? Ang kanyang ekspresyon ay agad na nagdilim, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig na mga ilaw, at siya ay tila naging isang makamandag na ahas na handang kagatin si Alvin anumang oras. Hindi na pinansin ni Alvin si Hines at sinimulang obserbahan ang paligid. Sa kasalukuyan, bukod sa ilang mga pag-iral sa ikasyam na antas ng Void Initiation Stage na nagpapanatili ng kanilang kalmado, sina Lizardo, Logan, Irish, at isa pang 10 dagdag na tao ay tila medyo kalmado. Ang natitirang mga tao ay mabilis na ginamit ang kanilang origin energy at concept para labanan ang mabigat na pressure na nagmula sa 2 matandang lalaki. Ang sitwasyon sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena ay malinaw na pumasok sa mga mata ng lahat ng mga manunood na naruroon. Ginagamit ng 2 eksperto sa Void Interpretation Stage ang kanilang lakas para sugpuin sila. Ni hindi man lang nagamit ng 2 sa kanila ang kanilang konsepto, nagawa na nilang malito ang karamihan sa mga kabataang henyo. Oo naman. Sa tingin mo ba biro ang lakas ng Void Interpretation Stage?
Mukhang hindi na kayang magpatuloy ng ilang mga batang henyo. Kasama ng mga manunood sa third class na lugar ng panunood na nag-uusap ng animated. Mahigit 10 tao ang sunod-sunod na namula ang kanilang mga mukha sa kalangitan sa itaas ng cage battle arena, at ang kanilang mga katawan ay bumagsak ng hindi mapigilan. Samantala, kahit na umalis na sila sa lugar ay bumalot ang pressure, at bahagyang nakabawi ang kanilang mukha, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng kawalan ng kakayahan at kahihiyan. Alam nilang malinaw sa kanilang mga puso na sila ay naalis na. Talagang napakalakas ni Alvin. Tiningnan ni Sandro si Alvin mula sa malayo na may pagtatakang ekspresyon. Little freak. Si Marvin na nakaupo sa tabi ni Sandro ay hindi nakaimik ng mahabang panahon bago inilabas ang dalawang salitang ito. Sa first class spectating area ng Imperial Family. Kahit mayabang itong si Alvin, hindi naman masama ang kanyang lakas. Ang kanyang cultivation ay parang may kukumpara kay Heinz at Hugh. Bahagyang napakunot ang noo ng emperador ng dinastiyang Dark Cloud habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Nang makita niya ang isang maliit na bata tulad ni Alvin na nagtataglay ng ganoong kalalim na paglilinang, nakaramdam siya ng isang alon ng sama ng loob sa kanyang puso. Bahagyang seryoso ang ekspresyon ng matandang nakasuot ng itim na kalapit na lalaki. Hindi lang siya nagulat sa cultivation ni Alvin, nagulat din siya sa cultivation ng kanyang personal na disipulong si Sherman sa parehong oras. Kailan nakapasok si Sherman sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage? Imperial Uncle, Sherman. Sa wakas ay napansin ng Emperor si Sherman na binubuo tulad nina Alvin, Hugh, at Heinz. 684. Ang Emperador ay may tiyak na antas ng pangunawa kay Sherman. Alam niya na kahit na ang personal na alagad ng kanyang Imperial Uncle ay walang masamang likas na talento, ngunit hindi ito masama. Sa buong Dark Cloud Dynasty, ang mga batang henyo na may pantay na likas na talento kay Sherman ay makikita sa lahat ng dako. Minsan, kahit na ang Emperor ay hindi nagawang ibalot ang kanyang ulo sa dahilan kung bakit hindi pinili ng kanyang Imperial Uncle ang grupo ng mga batang henyo sa buong Dark Cloud Dynasty, sa halip ay pinili si Sherman na nagmula sa isang malayong Imperial Kingdom, upang maging kanyang personal na disipulo. Ngunit ngayon, bigla niyang napagtanto na ang dati niyang pag-iisip ay walang alinlangan na nagkakamali. Sa sandaling ito, inihayag ni Sherman ang isang paglilinang na hindi mas mababa sa kanyang anak o pamangkin. Ika-9 na antas ng Void Initiation Stage. Si Sherman ay talagang bumagsak sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage din. Imperial Uncle, ano ba talaga ang nangyayari? Paano naabutan ng cultivation ni Sherman sina Heinz at Hugh sa napakaikling panahon? Tiningnan ng Emperor ang matandang nakaitim na nakadamit habang huminga ito ng malalim at nagtanong na may bahagyang pag-uusisa. Hindi ko rin alam. Umiling ang matanda, ngunit tila may bahagyang pananibik sa kaibuturan ng kanyang mga titig. Sa totoo lang, hindi inaasahan sa kanya nang ihayag ni Sherman ang napakalakas na pagtatanim, at nagulat siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Mukhang tama ang hula ni Lord Oracle sa lahat ng mga taon na iyon. Ang aking personal na disipulo ay mula sa malayong Asher Forest Imperial Kingdom. Si Sherman ay ang aking nakatadhanang personal na disipulo. Lumakas ang pakiramdam ng matanda. Sa lahat ng mga taon na ang nakalipas, ang Flare Clan's Lord Oracle, ang ancestor of the Flare Clan's eldest master at patriarch, ay minsang gumawa ng prediction ng kanyang kapalaran, at sa prosesong ito, binigyan siya nito ng prediction. Ayon sa ipinahiwatig ng hulang iyon, nagtungo siya sa Asher Forest Imperial Kingdom sa isang espesyal na itinalagang oras at nagkataon na nakatagpo niya si Sherman. Dahil dito ay kinuha niya si Sherman bilang personal na disipulo noon pa man. Kahit na ang pagpapakita ni Sherman sa ibang pagkakataon ay hindi maituturing na katangi-tangi, ngunit hanggat naaalala niya ang hula ng Panginoong Oracle, muli niyang ilalagay ang kanyang buong puso at kaluluwa sa pagtuturo kay Sherman. Naniniwala siya na ang hula ng Lord Oracle ay hindi katarantaduhan. Ngayon ay tila nagkatotoo ang hula, dahil ang personal na disipulong kinuha niya mula sa kanyang paglalakbay sa Asher Forest Imperial Kingdom ay napakahusay. Ang Panginoon Oracle ay tunay na isang banal na nilalang.
Marahil ay alam na niya noon pa man na magkakaroon ng ganitong hinaharap si Sherman. Sa totoo lang, bahagya siyang nabalisa sa kanyang puso nang kunin niya si Sherman bilang kanyang personal na disipulo sa simula. Lalo na ang mga nagdududang tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya ang naging dahilan ng pagdududa niya sa katumpakan ng kanyang desisyon sa maraming pagkakataon. Ngunit nagpumilit siya sa huli. Pinatunayan ng mga katotohanan na hindi mali ang kanyang pagtitiyaga. Kahit si Imperial Uncle hindi alam. Bahagyang nagulat ang Emperor, at pagkatapos ay nahulaan niya. Mukhang nakakuha si Sherman ng ilang hindi inaasahang pagkikita kamakailan. Kung hindi, imposibleng mahabol niya si Hines at Hugh sa ganoong kaikling panahon. Siguro. Tumango ang matandang nakaitim na nakadamit at hindi sumang-ayon at hindi rin sumang-ayon. Ang kanyang tingin ay dahan-daang bumaba sa binata na nakadamit ng violet, at pagkatapos ay bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Si Alvin ang pinakabata sa mga kabataang henyo na naruroon. Mukhang nakalusot na siya sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage. Sa huli, bahagyang napakunot ang noo ng matanda, at bahagyang nakaramdam siya ng takot. Ika-9 na antas ng Void Initiation Stage. Talagang tinago ng batang ito ang kanyang lakas. Sa first class spectating area na kabilang sa Flare Clan, umiling si Wilbur at nagkaroon ng masalimuot na tingin. Ang kalapit na Elder Kong ay may bahagyang natulala na ekspresyon sa sandaling ito. Para naman sa Patriarch ng Flare Clan, sa halip ay natigilan siya. Ito. Si Alvin ay isang 9th level Void Initiation Stage martial artist. Mas malakas siya kay Robert. Siya. Napakabata pa niya. Hindi namamalayan, ang mga tingin ng karamihan sa mga tao sa paligid ng cage battle arena ay sabay-sabay na bumaba sa violet na nakadamit na figure sa kalangitan sa itaas ng cage battle arena. Ang figurang iyon ay isang binata na nakadamit ng violet na hugis kilay at mabituing mga mata, at isang gwapong hitsura. Siyempre, kung pambihirang hitsura lang iyon, hindi sapat para sa kanya na maging sentro ng atensyon. Kung tutuusin, hindi lang siya ang gwapong binata sa langit sa itaas ng cage battle arena. Ang bahagi niya na umaakit sa mga titig ng lahat ay ang kanyang nabuong ekspresyon at ang mukha na nakakagulat na bata sa kasalukuyang okasyon. Sa edad, sa mahigit 100 kabataang henyo sa kalangitan sa itaas ng cage battle arena, tila ang anak lang ni Lord Wilbur ang mas bata sa binatang ito ng Darkstone Empire. May hindi napigil ang magsalita sa pagkagulat. Ngayon, kasama siya, wala pang 10 katao ang nakakapagpapanatili ng kanilang kalmado, at kahit na hindi pa niya nagamit ang kanyang origin energy. Walang alinlangan na siya ang pinakabata sa mga taong ito na nakakapagpanatili ng kanilang katatagan. Ang kanyang likas na talento sa martial daw ay tunay na nakakatakot. Akala ko noong una, sa loob ng nakababatang henerasyon ng ating Dark Cloud Dynasty, ang mga taong tulad ng Second Prince, Zhang Clan's Eldest Master, at ang Yale Clan's Eldest Master ay ang pinakanamumukod-tanging mga tao. Ngayon ay tila nakatingin tayo sa langit mula sa loob ng isang balon. Oo. Bukod sa mga taong ito, maraming mga itim na kabayo sa pagkakataong ito. Una, ito ang binatang ito mula sa Darkstone Empire. Ang pangalawa ay ang nakaputing binata na namuno sa unang yugto ng Dynasty Martial Competition kahapon, at dapat siya ay isang young prince. Ang huling tao na nakasuot ng puting damit ay tila miyembro rin ng Imperial Family. Ang ikalawang prinsipe at itong dalawang binata na nakasuot ng puti ay inirekomenda lahat ng Imperial Family. Ang Imperial Family ay magkakaroon ng malaking karangalan sa pagkakataong ito. Nagkagulo ang buong cage battle arena, at tila isang palengke. Sa sandaling ito, ang dalawang matandang lalaki na nakatayo sa langit sa itaas ng lahat ng mga kabataang henyo ay nagkatinginan bago tumango, at pagkatapos ay muli silang nagpalakas. Whoosh! Whoosh! Kaagad, dalawang napakalakas na apoy ng origin energy ang muling umusbong sa katawan ng dalawang matandang lalaki, at tila nag-transform sila sa sunod-sunod na bilog ng mga kulay puti na alon na lumipad patungo sa paligid kung saan ang dalawang matandang lalaki ang sentro. Sa loob ng ilang sandali, isang malakas na unos ang bumuhos sa itaas ng cage battle arena, at ang ilang mga magsasaka na may mababang cultivation ay napilitang ipikit ang kanilang mga mata. Bang!
Sa gitna ng dalawang matandang lalaki, ang origin energy ripples na walang tigil na kumalat sa wakas ay nagbanggaan sa isa't isa upang bumuo ng isang napakalakas na pressure na tumangay at bumalot sa lahat ng mga batang henyo. Kaagad, tumaas ng husto ang pressure na dinanas ng mga kabataang henyo. Hindi. Agad na umalangaw-ngaw ang mga alon ng matinis na sigaw habang ang isa pang 10 at mga kabataang henyo ay idiniin pababa mula sa langit at dinanas ang kalunos-lunos na kapalaran ng pag-alis. Sa sandaling ito, maging ang ekspresyon ni Alvin ay bahagyang naging seryoso, samantalang, si Sandro at ang iba ay ganoon din. Kahit hanggang ngayon, ang lahat ng mga batang henyo ng Void Initiation Stage sa ika-9 na antas kasama na si Alvin ay hindi ginamit ang kanilang origin energy para labanan ang pressure na nagmula sa dalawang matandang lalaki. Ngunit ang nervyos ng lahat ay naging tensed up habang sila ay naging seryoso, at sila ay hindi na tulad ng dati. Malinaw, naramdaman nila ang isang tiyak na antas ng presyon. Sa kabilang banda, sina Lizardo, Robert, ang iba pang 8th level na Void Initiation Stage na mga batang henyo, at ang nangungunang mga figure sa mga martial artist ng ika-7 antas ng Void Initiation Stage tulad nina Irish at Logan, ay nadagdagan na ang lakas ng kanilang pinakilos na origin energy upang labanan ang pressure na bumaba sa kanila. Base sa mga kilos nila, parang napakagaan ng loob nila, at para bang wala silang naramdamang pressure. Sa 20 tao na sumulong sa huli. Bukod sa 9th level Void Initiation Stage at ika-8 level Void Initiation Stage martial artists, dapat mayroong ilang 7th level na Void Initiation Stage na martial artist na maaaring umasenso. Kumikislap ang mga mata ni Alvin habang nakatingin kay Irish at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Irish, kaya mo ito." Tumingin si Irish kay Alvin at bahagyang tumango, at ang matinding katatagan ay makikita sa loob ng kanyang pares ng maliwanag at magagandang mata. Ngumiti si Alvin, at lubos siyang kumpiyansa kay Irish. Kahit na ang cultivation ni Irish ay nasa ika-7 antas lamang ng Void Initiation Stage, ang konsepto na naiintindihan niya ay higit na lumampas sa isang bagay na maaaring ihambing ng ordinaryong ika-7 antas ng Void Initiation Stage ng mga martial artist. Si Irish ay nagtataglay ng Fire Spirit Body, at siya ay may likas na kaugnayan sa Fire Concept, dahilan upang maunawaan niya ito ng napakabilis. Bang! Isa pang napakalaking putok ang umalangaw-ngaw, at ito ay nagmula sa pangalawang ripple na ibinuga mula sa umuugong na origin energy sa dalawang matandang lalaki na nagbabanggaan sa isa't isa. Sa loob ng ilang sandali, muling tinakpan ng mga alon ng hangin ang langit at ang lupa habang tumatakas ang mga ito sa kalangitan, at ang isa pang mayamang napakalakas na pressure ay mabangis na idiniin sa grupo ng mga batang henyo. Kasunod nito, maraming tao ang naalis. Samantala, ang katawan ni Alvin ay napuno ng origin energy, at ito ay nabuo sa isang origin energy barrier na bumabalot sa kanya sa loob. Gaano man tumaas ang pressure mula sa dalawang matandang lalaki, nanatiling hindi kumikibo si Alvin na parang bundok. Whoosh! 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 Kasabay nito, sina Sandro, Sherman, Briggs, Q, at Hines ay bumuo ng origin energy barrier upang labanan ang napakalaking pressure na bumababa mula sa itaas. Kaagad, lumitaw ang 12 sinaunang may sungay na dragon silhouette sa itaas ng bawat isa sa kanila. Ang 72 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay lumitaw sa parehong oras ay isang kahangahangang tanawin. 6 9th level Void Initiation Stage martial artist. Ang isang bahagi ng mga taong naruroon ay nahulaan na ang mga cultivation ni Alvin at ng iba pa, ngunit mayroong isang bahagi ng mga tao na ganap na ignorante. Sa sandaling ito, lahat sila ay nabigla nang makita nila si Alvin at ang iba pa na ibinunyag ang kanilang mga cultivation. Mukhang ang Dynasty Martial Competition ngayon ay tiyak na magiging lubhang kawili-wili. Kumbaga, bukod sa pakikipagkompetensya para sa kwalipikasyon na lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties, ang grupo ng mga batang henyo ng ating Dark Cloud Dynasty ay kailangan ding magpasya sa mga partikular na ranggo at manalo ng iba't ibang pabuya na ipinamahagi ng Imperial Family. Ilang taong may sapat na kaalaman ay hindi napigil ang magsalita.
Para sa isang oras, ang kapaligiran sa buong cage battle arena ay muling nagkagulo, at ang matalim na sigaw ng pagkasabik ay tumaas at nahulog ng walang katapusan. Sa ganitong paraan, nangangahulugan din ito na ang bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng pagkakataong masaksihan ang mga labanan sa gitna ng mga nangungunang mga batang henyo ng Dark Cloud Dynasty. Paanong hindi sila matutuwa? Kailangan pa nating magpasya sa mga partikular na ranggo. Malinaw na narinig ni Alvin ang talakayan ng mga manunood sa cage battle arena, at hindi niya maiwasang bahagyang mabigla. Noong una ay inakala niya na ang martial competition ng Dark Cloud Dynasty ay magiging katulad ng Young Genius competition ng Darkstone Empire at ang Genius competition ng Azure Forest Imperial Kingdom, tanging ang pinakamalakas na batang henyo lang ang kailangang magpasya at hindi na kailangang magpasya sa mga partikular na ranggo. Ngayon ay tila nagkamali siya ng hula. Bukod sa pagpapasya sa mga taong makakakuha ng mga kwalipikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties, ang Dynasty Martial Competition ng Dark Cloud Dynasty na ginanap ngayon ay lalakad din at magpapasya sa mga ranking ng mga batang henyo sa Dark Cloud Dynasty. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.